Sa pinakaloob ng isang masukal na kagubatan, may isang dragon na namumuhay ng payapa sa loob ng isang kuweba kasama ang kanyang nag-iisang mahalagang itlog. Isang umaga ay umalis siya sa kanyang pugad upang maghanap ng pagkain para may handa sa kanyang magiging anak kapag ito ay mapipisa. Sa kasamaang palad, paglipad pa lang niya sa himpapawid ay namataan na siya ng isang grupo ng mga mangangaso at agad nila siyang tinarget at napatay bago pa siya makatakas at dahil wala na ang dragon, naiwan ang kuweba at ang itlog na walang anumang proteksyon. Hindi nagtagal, isang buntis na mahiwagang pusa ang napadaan sa lugar at natagpuan ang walang laman na kuweba at nang makitang wala ng may-ari nito, napagpasyahan niyang doon na manirahan at di nagtagal, nagsilang ang mahiwagang pusa ng ilang kuting sa loob ng kuweba. Habang inaalagaan niya ang kanyang mga bagong silang na anak, biglang nagsimulang mabiyak ang iniwan na itlog ng dragon at tuluyang napisa at pagmulat ng munting dragon ang unang nakita niya ay ang pusa na nakatayo sa kanyang harapan, dahil doon ay inakala niyang ito ang kanyang tunay na ina. Agad namang napansin ng pusa na ang kakaibang nilalang na iyon ay hindi niya anak, ngunit hindi niya kayang pabayaan ito at bagamat hindi pa siya kailanman nag-alaga ng ibang uri ng hayop, naniwala siyang kakayanin niya ito kaya tinanggap niya ang munting dragon bilang bahagi ng kanilang pamilya at sinabi sa kanyang mga kuting na mayroon na silang bagong kapatid. Makalipas ang ilang panahon, isinama ng inang pusa ang lahat ng kanyang mga anak sa pangangaso upang turuan sila ng mahahalagang kasanayan sa kaligtasan, habang tahimik silang gumagapang sa matataas na damo, napansin nila ang ilang daga na nagtitipon malapit sa mga berry. Sinamantala ito ng inang pusa at marahan niyang nilapitan ang kanyang mga biktima bago mabilis na tumalon at makahuli ng ilang daga sa iisang atake. Pagkatapos ng pangangaso ay sinimulan niyang turuan ang kanyang mga kuting kung paano gumamit ng kidlat na mahika gamit ang kanilang mga buntot, mabilis naman itong natutunan ng mga kuting. Ngunit nang subukan itong gayahin ng dragon, wala talagang nangyari at nang makita ng pusa at ng kanyang mga anak na nalungkot ang dragon, nagtulungan silang alamin kung ano talaga ang kakayahan nito. Matapos subukan ang iba't ibang posibilidad, nalaman nilang kaya pala nitong lumipad gamit ang kanyang mga pakpak at magbuga ng apoy mula sa kanyang bibig. Hindi pa gaanong bihasa ang dragon sa paggamit ng mga kakayahang iyon, pero kahit paano ay nalaman na niya kung saan siya magaling. Bigla namang nakaramdam ng panganib ang inang pusa, agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga anak na manahimik at magtago sa mga damuhan at makalipas ang ilang sandali, may isang grupo ng mga tao ang dumaan sa lugar. Sa kabutihang palad ay hindi nila napansin ang nagtatagong pamilya, nalito naman ang mga anak ng pusa sa naging reaksyon ng kanilang ina dahil hindi pa sila nakakakita ng mga nilalang na katulad ng mga tao at hindi nila maintindihan kung bakit ito naging sobrang maingat. Ipinaliwanag ng inang pusa na ang mga iyon ay tinatawag na mga tao at ayon sa kanya, sila ang ilan sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa mundo. May mga taong mababait subalit mayroon ding napakalupit at ang pinakamahirap ay wala silang paraan para malaman kung alin sa dalawa ang makakaharap nila. Bukod pa rito, itinuturing na mahalaga ng mga tao ang mga mahiwagang pusa na katulad nila kaya kapag nakita sila ng mga ito, siguradong magkakaroon sila ng malaking problema at doon tuluyang naunawaan ng mga anak na hindi dapat maliitin ang mga tao. Kaya nagsimula silang sanayin ang kanilang sarili na kabisaduhin ang amoy ng tao upang makaiwas sa kanila habang buhay. Nang makita ng inang pusa kung gaano kaseryoso at kasipag ang kanyang mga anak, nakasiguro siyang magiging handa silang protektahan ang kanilang sarili kapag dumating na ang araw na kailangan nilang iwan ang kuweba at mamuhay sa labas. Lumipas ang mga araw na payapa ang buhay ng kanilang pamilya subalit isang araw, habang nangangaso sila ay biglang lumitaw ang isang kumikislap na magic circle sa ilalim ng inang pusa. Nagulat ang kanyang mga anak at nagtanong kung ano ang nangyayari habang unti-unting naglalaho ang kanyang katawan. Subalit agad na naunawaan ng inang pusa ang sitwasyon, wala siyang paraan para makatakas dahil isa itong summoning circle na nilikha ng mga tao. Kapag may taong sumubok magpatawag ng isang familiar gamit ang mahika, basta na lamang nitong hinihila ang isang nilalang mula sa kagubatan. Sa matinding kamalasan ang inang pusa ang napili sa pagkakataong iyon, kaya bago siya tuluyang mawala ay ibinigay niya ang kanyang huling habilin sa kanyang mga anak, na ipasa na niya ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa pangangaso. Kaya kung dumating man ang panganib at gusto niyang magtulungan sila, protektahan ang isa't isa at laging magsama-sama upang mabuhay at pagkatapos noon, tuluyan nang na-teleport ang inang pusa at naiwan ang kanyang mga anak upang mamuhay nang wala siya. Lumipas ang maraming taon,
isa-isang umalis sa kuweba ang mga nakatatandang pusa hanggang sa ang dragon na lamang ang naiwan. Ganap na siyang nasanay sa pamumuhay sa kagubatan ngunit nang mawala ang lahat ng kanyang mga kapatid, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan dahil wala na siyang makakalaro, makausap o makasama sa araw-araw. Matagal siyang namuhay ng mag-isa hanggang sa isang araw ay bumalik ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kasama ang asawa nito, buntis na ito at naghahanap ng ligtas na lugar kung saan maaari niyang isilang at palakihin ang kanyang mga magiging anak. Tuwang-tuwa ang dragon at agad siyang naging paboritong tiyuhin ng kanyang mga pamangkin, itinuro niya sa mga ito ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanilang ina, mula sa tamang pangangaso hanggang sa pinakamahalagang aral sa lahat at ito ang huwag na huwag lalapit sa mga tao. Ngunit hindi niya napapansin na mabilis ding lumaki ang mga kuting. Kalaunan ay umalis din sila sa kuweba upang bumuo ng sarili nilang pamilya at mamuhay ng mag-isa at dito ay masaya ang dragon na makita silang lumaki at naging sapat na malakas upang mabuhay sa sarili nilang kakayahan, pero kung sasabihin niyang hindi siya nasaktan ng muling maiwang mag-isa ay nagsisinungaling siya. Dahil mas mahaba ang buhay ng isang dragon kaysa sa isang pusa, unti-unti niyang naunawaan na malamang ay malalagpasan niya ang habang buhay ng lahat ng kanyang mga kapatid, at mabigat na bumabalot sa kanyang puso ang kaisipang iyon. Ngunit bago pa tuluyang lumunin ng kalungkutan, isang hindi niya kilalang pusa ang dumating sa may kuweba at habang papalapit ito, napansin ng dragon na pamilyar ang amoy nito at halos kapareho ng isa sa kanyang mga kapatid. Lumapit ang pusa at nagpakilala, ipinaliwanag nitong buntis siya at desperado siyang makahanap ng ligtas na lugar kung saan maaari niyang isilang ang kanyang mga anak. Sinabi rin niya na minsang ikinwento ng kanyang ama ang tungkol sa sariling kapatid nito, na inilalarawan bilang isang pusa na may pakpak. Palagi raw nitong sinasabi na kung kailangan niya ng proteksyon balang araw, ang kuweba na iyon ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang puntahan at nang marinig iyon ng dragon, agad na napuno ng luha ng tuwa ang kanyang mga mata dahil nalaman niyang lubos pala siyang pinagkakatiwalaan ng kanyang kapatid. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang lumaki at lumakas ang dragon, natutunan niya ang mas makapangyarihang uri ng mahika at kalaunan ay nagkaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga espiritong likas na naninirahan sa buong kagubatan. Isang araw, habang nakikipagkwentuhan ang dragon sa isa sa mga espiritu ng kagubatan, pabiro niyang sinabi na isa siyang pusa na may pakpak at nalito ang espiritu sa sinabi niya kaya ipinaliwanag nito na hindi siya pusa kundi isang dragon. Labis na nagulat ang dragon dahil nawala ang kanyang ina bago pa nito masabi sa kanya ang katotohanan, kaya bumalik siya sa kanyang kuweba at sinabi sa kanyang mga pamangkin na hindi pala talaga siya pusa, taliwas sa matagal niyang pinaniniwalaan. Pero wala naman itong naging malaking bagay sa kanila dahil matagal na nilang alam ang totoo, lalo na't halos 20 beses na mas malaki ang dragon kaysa sa kanila at sa halip, hiniling lang nila na ipagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanila ng mahika dahil nag-e-enjoy sila rito, at masaya namang pumayag ang dragon. Nanatiling payapa ang kanilang buhay sa loob ng ilang panahon ngunit isang araw, habang pauwi ang dragon ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa tabi ng tambak ng mga patay na pusa, nang napagtanto niyang ilan sa mga iyon ay miyembro ng sarili niyang pamilya at agad siyang napuno ng matinding galit. Hindi na siya nag-atubili at agad na sumugod pababa, saka sinunog ang mga tao hanggang sa maging abo sa isang buga lamang ng apoy at noong una, hindi niya maintindihan kung bakit papatayin ng mga tao ang napakaraming pusa kung pagkain lang ang pakay nila. Ngunit sinabi sa kanya ng mga espiritu ang malupit na katotohanan, hindi pala nila balak kainin ang mga ito at pinatay lamang nila ang mga pusa para kunin ang kanilang balahibo at ibenta ito, lalo pang nagliyab sa galit ang dragon nang malaman niya iyon. Kung pinatay sana ang mga pusa para maging pagkain, baka naiintindihan pa niya iyon bilang bahagi ng natural na ikot ng buhay dahil lahat ng nilalang ay kailangang mabuhay, pero ang pagpatay sa mga pusa para lang kumita ng pera mula sa kanilang balahibo ay isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawad. Kaya agad siyang lumipad papunta sa lungsod na pinanggalingan ng mga mangangaso, lumapag siya sa ibabaw ng pader ng lungsod at ipinahayag na siya na ang magiging tagapagtanggol ng lahat ng mahiwagang pusa na naninirahan sa kagubatan. Sinabi rin niyang ang mga mangangasong lumabas ng araw na iyon upang pumatay ng mga pusa ay sinunog na niya hanggang sa maging abo, pagkatapos ay binalaan niya ang buong lungsod na kapag may sino man pang pumasok sa kagubatan upang manghuli ng mga pusa, susunugan niya ang buong lungsod hanggang wala nang matira kundi abo.
Nanginig sa takot ang mga tao habang itinutok ng mga kabalyero ang kanilang mga tungkod na gumagamit ng kidlat at pinakawalan ang sunod-sunod na atake laban sa dragon, kaso kahit gaano karami ang kanilang pinakawalang kidlat ay wala ni isang tama ang nakagasgas sa matitigas na kaliskis ng dragon. Sa halip ay lalo lamang nitong pinalala ang kanyang galit kaya gumanti ang dragon, sinunog niya ang bahagi ng lungsod at tinupok ang mga sundalong nagtangkang umatake sa kanya at noong una, balak lang niyang magbigay ng babala at umalis. Ngunit matapos siyang salakayin ng mga tao, seryoso na niyang naisip na tuluyan ng burahin sa mapa ang buong lungsod at habang nakatingin siya sa nagliliyab na lungsod, napansin niya ang isang batang babae na umiiyak sa gitna ng apoy. Sa una ay wala siyang naramdamang awa para rito dahil para sa kanya, puro masasamang nilalang lamang ang mga tao ngunit maya-maya, isang maliit na pusa ang lumabas mula sa likod ng batang babae at tumayo sa kanyang harapan upang protektahan siya. Dahil sa tagpo na iyon, naalala ng dragon ang itinuro sa kanya ng kanyang ina na may masasamang tao, ngunit mayroon ding mababait at maawain at sa sandaling iyon, naunawaan niyang mali kung parurusahan niya ang lahat ng tao dahil lamang sa kasamaan ng iilan. Kaya muli siyang lumipad sa himpapawid at nagbigay ng huling babala sa buong lungsod at mula sa araw na iyon, walang sinumang tao ang maaaring pumatay ng mga pusa sa kagubatan maliban na lamang kung ito ay para sa pagkain o tunay na pagtatanggol sa sarili. Kapag lumampas sila sa hangganang iyon, haharapin nila ang kanyang matinding galit at matapos ibigay ang babala at bumalik ang dragon sa kagubatan at lumipas ang maraming taon ng mapayapa, at natutunan ng mga tao na sundin ang bagong batas upang hindi na muling magalit ang dragon at isang tahimik na gabi, matapos patulugin ang batang prinsipe ng kaharian ng mga tao, palihim siyang lumabas ng kanyang silid. Gusto niyang magsanay ng mahika ng mag-isa upang walang makakita kapag nabigo siya. Ipinanganak ang prinsipe na mahina ang kakayahan sa mahika kaya kung gusto niyang mamana ang trono at matugunan ang inaasahan ng kanyang ama, kailangan niyang magsanay ng mas mabuti kaysa sa iba. Ngunit nang subukan niyang gumamit ng simpleng mahika ng apoy upang sunugin ang isang dahon, wala man lang nangyari at ipinakita lamang nito kung gaano pa siya kahina sa paggamit ng mahika at sa kabila nito, hindi sumuko ang prinsipe at paulit-ulit na sinubukan ang mahika. Maya-maya ay may isang pusa ang lumapit at umupo sa tabi niya at nang makita ito ng prinsipe, kahit paano ay gumagaan ang kanyang pakiramdam at dahil doon ay muli niyang sinubukan ang mahika, at sa pagkakataong ito ay nagawa na niyang sindihan ang dahon. Labis siyang natuwa sa kanyang munting tagumpay at masayang nagpasalamat sa pusa sa pagsuporta sa kanya, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi ito ordinaryong pusa at isa ito sa mga mahiwagang pusa mula sa kagubatan. Sa kanyang mga aralin, sinabi sa kanya na kapag may mahiwagang pusa na pumasok sa lungsod ay walang sino man ang maaaring manakit o pumatay rito at kapag nangyari iyon, babalik ang Imperial Dragon at susunugan ang buong lungsod hanggang sa maging abo. Pagkatapos maalala ang babala na iyon, naging mas maingat ang prinsipe kaya tinanong niya ang pusa kung galing ba ito sa kagubatan at nang kumpirmahin ito ng pusa, inalok niya itong ihatid pauwi ngunit sinabi ng pusa na alam na nito ang daan pabalik at agad na umalis. Dahil dito ay inakala ng prinsipe na wala nang dapat ipag-alala pero kinabukasan, bumalik muli ang pusa sa palasyo upang makita siya at tulungan sa kanyang pagsasanay at dahil napakapalakaibigan ng pusa, hindi nagtagal ay naging malapit silang magkaibigan. Mula noon, gabi-gabi silang nagkikita upang magsanay ng mahika at magkwentuhan at kalaunan, nalaman ng hari ang tungkol sa kanilang lihim na pagkikita at noong una, labis siyang nag-alala dahil baka isipin ng dragon na pinipigilan nilang umalis ang pusa, at bumalik ito upang sirain ang buong lungsod. Ngunit naalala rin ng hari na noong unang nagpakita ang dragon at dalawang babala muna ang ibinigay nito bago kumilos, dahil dito ay naniwala siyang magiging maayos ang lahat basta't maipaliwanag nila ang totoong nangyari. Hindi nagtagal ay muling bumaba ang dragon sa lungsod, agad na nagkagulo ang mga tao dahil inakala nilang bumalik ito upang sunugin silang lahat ngunit ang totoo, hinahanap lamang ng dragon ang isa niyang munting pusa na ilang araw nang hindi umuuwi sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na rin ang pusa. Agad itong tinanong ng dragon kung bakit napakatagal nitong nawala at ipinaliwanag ng pusa na naging kaibigan nito ang isang batang nakatira sa lungsod, dahil napakahina ng bata sa mahika ay gusto nitong manatili roon upang turuan siya. Ipinapaalala naman ng dragon sa pusa na dati na niya itong binalaan na mapanganib ang mga tao at dapat itong lumayo sa kanila,
Subalit sumagot ang pusa at sinabing hindi naman mapanganib ang kanyang kaibigan at nang humarap ang prinsipe sa dragon, agad nitong naramdaman na wala kahit kaunti na masamang intensyon ang bata. Dahil dito, pumayag ang dragon na manatili ang pusa at turuan ang prinsipe ngunit dahil prinsipe ng kahariang iyon ang bata, naisip ng dragon na nararapat lamang na humingi muna siya ng pahintulot sa hari bago payagan ang isa sa kanyang mga pusa na permanenteng manirahan doon. Kaya gumamit siya ng transformation magic upang maging isang maliit na pusa at hindi na magmukhang nakakatakot at pagkatapos, nagtungo siya sa kastilyo at pagdating niya sa pangunahing bulwagan, magalang siyang tinanggap ng hari bilang isang panauhing pandangal. Natural lamang na wala ring pagtutol ang hari sa pananatili ng isa sa mga pusa ng dragon sa kanilang kaharian, gayunpaman ay tinanong niya ang dragon kung talagang ayos lang ba rito na ituro ng pusa ang mahika sa prinsipe. Total ang dragon mismo ang nagturo ng mahika sa mga pusa, at ang mga ginagamit nilang spell ay maaaring ituring na isang lihim na sining. Sinabi ng dragon na wala naman itong problema dahil karamihan sa mga kaalamang iyon ay natutunan lamang niya sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Para sa kanya ay wala itong dapat ituring na lihim ngunit ang totoo, ang dragon lamang ang nag-iisang nilalang sa lugar na kayang makipag-usap sa mga espiritu. Ibig sabihin ang mga kaalamang iyon ay imposibleng makuha ng isang ordinaryong tao. Sa kabila nito ay dahil wala namang pagtutol ang dragon, opisyal nang pinayagan ang pusa na manatili sa kaharian at turuan ang prinsipe hanggat gusto nito at mula noon, sa tuwing may isi silang na bagong anak ng maharlikang pamilya, isang pusa mula sa kagubatan ang kalaunang bumibisita sa kaharian. Kung magiging magkaibigan ang pusa at ang prinsipe o prinsesa, tuturuan nito ang bata ng mahika at mananatili sa kanyang tabi, dahil sa naging tradisyong ito at nanatiling maayos at matatag ang samahan ng mga tao, ng mga pusa at ng dragon sa loob ng maraming henerasyon. Habang nagpapatuloy ang kwento ng dragon, may sarili ring pagsubok na kinakaharap ang inang pusa matapos siyang ipatawag ng mga tao, di niya alam na marami pang panganib ang haharapin ng kanyang mga anak. Isang batang estudyante ng mahika na nagngangalang Ann Rosa ang nakapagpatawag sa kanya, nang lumitaw ang nalilito na pusa sa loob ng magic circle at natakot si Ann at inakalang baka atakihin siya nito. Nagulat ngunit natuwa ang guro ni Ann, sinabi niya kay Ann na ipasyal ang inang pusa habang siya naman ang mag-aasikaso sa iba pang mga estudyante at kahit takot na takot si Ann na maiwang mag-isa kasama ang isang hindi kilalang halimaw, sinunod pa rin niya ang utos ng kanyang guro. Habang sinusundan ng inang pusa si Ann at nalaman niyang siya pala ang naging familiar ng batang mage, karaniwan ilang araw ang kailangan ng isang salamangkero bago makapagpatawag ng halimaw, kaya iniisip ni Ann na baka may mali siyang nagawa dahil napakabilis niyang nakapagpatawag. Napansin ng inang pusa ang kaba at pag-alinlangan ni Ann at kahit na may talento ang bata, halatang kulang ito sa tiwala sa sarili at dahil sa sobrang cute nitong mukha, natunaw ang puso ng inang pusa at nagpasya siyang alagaan si Ann na parang isa pa niyang anak. Tutal ay matatanda na rin ang iba niyang mga anak kaya ayos lang na iwan muna sila sa kagubatan. Tinanong ng inang pusa ang pangalan ng bata at agad itong sumagot na Ann, subalit nang napagtanto ni Ann na nagsalita ang pusa ay agad siyang nawalan ng malay sa sobrang pagkabigla at matapos ang kanyang mga klase, sinundan ni Ann ang inang pusa upang magsanay ng mahika. Dinala siya nito sa isang training field para ipakita ang kanyang kakayahan. Sinubukan ni Ann ang Ice Shard spell kaso isang maliit na bola na yelo lang ang lumabas mula sa kanyang wand, gayunpaman ay masaya pa rin siya dahil nakapaglabas siya ng isang attack spell. Sa kasamaang palad, inakala ng inang pusa na ginawa iyon ni Ann bilang merienda para sa kanya, kaya kinain niya ang yelo at nang makitang ginawang laruan lang ang pinaghirapan niya, namula si Ann sa sobrang hiya. Doon napagtanto ng inang pusa na kailangan pa ni Ann ng matinding gabay, kaya ipinakita niya rito ang lightning spell upang matuto ito. Kinabahan si Ann dahil hindi pa siya kailanman nakagamit ng lightning spell. Para matulungan siya ay ilang beses pang ipinakita ng inang pusa ang spell, pinagmasdan ni Ann ang paraan nito at buong lakas na nag-concentrate at laking gulat niya nang makagawa ang kanyang wand ng maliit na kislap ng kuryente. Habang masaya si Ann sa kanyang tagumpay ay ipinaliwanag ng inang pusa na mas lalakas ang spell kung banggitin niya ang pangalan nito habang ginagamit. Sinunod ni Ann ang payo at binigkas ang pangalan ng spell at dahil dito, nakapagpalabas siya ng isang malakas na kidlat na tumama sa training wall at sa sobrang saya ng kanyang unang tagumpay ay napaluha siya. Ngunit panandalian lang ang saya dahil kinabukasan ay maaga na naman siyang nagising para muling magsanay,
Araw-araw siyang pinapagsanay ng inang pusa at paulit-ulit niyang ginagamit ang kanyang mga spell, ginagawa nila ito dahil ang mana ay parang pisikal na lakas. Habang nauubos ito sa paggamit ng mahika at unti-unting bumabalik, lalo itong lumalakas at matapos magsanay ng lightning spell ay pinasubukan muli ng inang pusa kay Anne ang ice spell at sinubukan niya ito, ngunit muli siyang nabigo kaya sinabi ng inang pusa na marami pa siyang kailangang pagbutihin. Pagsapit ng tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Anne nang makita siyang kumain na parang ilang araw nang hindi nakakain at dati ay kaunti lang siyang kumain, ngunit ngayon ay kailangan niyang mabawi ang naubos niyang mana. Habang nasa klase ay kasama rin ni Anne ang inang pusa, dahil dito ay nagtanong ang isang estudyante sa guro kung pinapayagan ba talagang manatili ang pusa sa loob ng silid-aralan. Ipinaliwanag ng guro na binigyan niya ito ng espesyal na pahintulot dahil mabait ito at malaking tulong sa kanyang pag-aaral tungkol sa mga halimaw. Isang babaeng estudyante na nakaupo sa likuran ni Anne ang humanga sa kanyang familiar, at inamin ni Anne na talagang espesyal ang inang pusa at pagkatapos ng klase ay lumabas ang mga estudyante para sa kanilang physical training. Samantala umalis naman ang inang pusa sa paaralan upang maghanap ng makakain, bagamat walang ordinaryong daga sa lugar at nakakita siya ng isang uri ng mahiwagang daga na tinatawag na gem rats, ang hiya sa kanilang noo ay naglalaman ng puro at makapangyarihang mana kaya naging paborito niya itong merienda. Nang makauwi si Anne mula sa kanyang mga klase, muli siyang pinagsanay ng inang pusa sa paggamit ng mahika pero dahil pagod na pagod siya at hindi na siya makapag-concentrate, kaya pinauwi na lang siya ng inang pusa upang magpahinga. Nang gabing iyon, tinulungan ng inang pusa ang guro ni Anne sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga halimaw at tinanong siya ng guro kung gaano katagal inaalagaan ng mga seed cats ang kanilang mga anak. Ipinaliwanag ng inang pusa na mas maaga nilang pinapabukod ang kanilang mga anak kumpara sa ibang halimaw. Nagulat ang guro sa sagot na iyon at ipinaliwanag pa ng inang pusa na nakapag-alaga rin siya ng iba't ibang uri ng halimaw, sa katunayan ay marami siyang napalaki na kakaibang nilalang, kabilang ang isang may pakpak na dragon na hindi pa rin niya matukoy ang tunay na uri. Ngunit mas mabagal lumaki ang karamihan sa mga ito kaysa sa kanyang mga anak na pusa, kaya kinailangan niyang iwan ang mga ito bago pa sila tuluyang lumaki at dahil interesado sa kanyang mga kwento, tinanong siya ng guro kung saan siya unang nanirahan. Doon nalaman nitong galing pala siya sa Forest of Beginners, sinabi ng guro na pamilyar ang mga tao sa kanilang kaharian sa kagubatan na iyon dahil ginagamit nila ito bilang training ground. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na ang inang pusa. Kinabukasan pinilit ni Anne ang inang pusa na maligo subalit habang naliligo, tila naging ibang tao si Anne at halos malunod ang kawawang pusa sa sobrang init ng tubig at lumabas itong malungkot. Pero ipinapaalala ni Anne na kailangan niyang manatiling malinis kung gusto niyang patuloy na pumasok sa paaralan kasama niya. Bukod sa pagsasanay sa mahika ay sinasamahan din ng inang pusa si Anne sa library upang mag-aral. Buong buhay niya ay sanay siyang mag-alaga ng mga mahiwagang halimaw na nangangailangan ng praktikal na pag-aalaga, kaya masaya siya ngayon na tahimik na nag-aaral kasama ang kanyang anak na tao. Makalipas ang ilang araw ay pumapalya ang summoning ritual ng isa sa mga estudyante. Dahil dito sa halip na sa tamang lugar ay nagbukas ang kanyang portal papunta mismo sa Underworld, nang may ilang mapanganib na halimaw mula sa Underworld ang lumabas sa portal ay agad silang hinarap ng mga guro. Tumulong din si Anne sa laban at ginamit ang kanyang bagong natutunang lightning spell upang talunin ang mga halimaw. Biglang may lumabas na isang nakakatakot na demonyo mula sa portal at mas malakas ang aura nito kaysa sa lahat ng halimaw na nauna. Nang makita ng mga salamangkero ang duguan na tingin ng demonyo ay nanginginig sila sa takot. Kaso laking gulat ng lahat ng kausapin ito ng inang pusa na para bang matagal na nila itong magkakilala. Pagkakita ng demonyo sa kanyang ina ay bigla itong nawalan ng nakakatakot na aura. Hindi makapaniwala ang mga guro habang pinapanood silang mag-usap na parang isang normal na pamilya. Ipinaliwanag ng demonyo na nag-aalala siya sa kanyang ina mula nang ipatawag ito ng mga tao. Kaya pumunta siya sa kagubatan upang mag-imbestiga at doon niya nakita ang kanyang ampon na kapatid na baby dragon, kaya lalo siyang nalito. Tinanong ng inang pusa kung maayos ba ang iba pa niyang mga anak, sumagot ang demonyo na oo subalit sinabi nitong nag-aalala pa rin ang mga ito sa pagkawala niya, gayunpaman ay naniniwala ang inang pusa na kaya na nilang alagaan ang kanilang sarili. Pagkatapos noon ay masaya niyang ipinakilala ang kanyang nakakatakot na ampon na anak sa mga guro.
Matapos ang maikling pagpapakilala ay iminungkahi niyang gawing dungeon ang Summoning Circle upang magsanay ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Tutol ang matandang demonyo sa ideyang iyon dahil delikado raw ito para sa mga bata, kaya inutusan siya ng inang pusa na siya na lang ang magbantay sa dungeon upang matiyak na ligtas ang mga estudyante sa lahat ng oras. Nagtaka ang demonyo kung bakit napakahalaga sa kanyang ina ang mga batang tao. Doon ibinunyag ng inang pusa na pinalalaki niya ngayon si Anne na parang sarili niyang anak at sa sobrang saya niya na nadagdagan na naman ang kanyang mga anak, masiglang kumawag ang dalawa niyang buntot. Dati ay isa lang ang kanyang buntot kaya nagulat ang demonyo nang makita ang bagong anyo nito. Ipinaliwanag ng inang pusa na lumakas ang kanyang mana matapos siyang kumain ng maraming gem rats at sa isip ng demonyo, ang pagbabagong ito ay nagpapahaba lamang ng buhay ng kanyang ina, kaya itinuring niya itong isang pagpapala. Mula noon ay mabilis na umunlad ang paaralan ng mahika dahil sa mga itinuro ng inang pusa at sa karanasang nakukuha ng mga estudyante sa Demon Dungeon. Lumipas ang ilang taon at nakapagluwal ang akademya ng napakaraming mahuhusay na salamangkero at isa na rito si Anne. Sa pagdaan ng panahon ay nakilala siya bilang Ice Storm Witch na kinatatakutan dahil sa kanyang makapangyarihang yelo at kidlat na mga spell. Kalaunan ay bumalik si Anne sa Magic Academy bilang isang guro at kilala na siya ng lahat ng bagong estudyante kaya palihim nila siyang pinagmamasdan dahil sa kanilang paghanga at pag-usisa. Kasama rin niyang bumalik ang inang pusa at una nitong pinuntahan ang training hall upang kamustahin ang matandang guro na dati niyang kasama, dahil sa napakarami nitong naging ambag sa akademya siya na ngayon ang direktor ng paaralan. Masaya nitong sinalubong ang pagbabalik ng inang pusa. Nagpasalamat naman ang pusa sa direktor sa pag-aalaga sa matandang demonyo at sa dungeon nito sa loob ng maraming taon. Nang maramdaman ng matandang demonyo ang presensya ng kanyang ina, agad itong lumitaw sa kanyang anyong pusa at ngumiti ang inang pusa at sinabi na dumaan lang siya upang dalawin ito sa dungeon. Nagalit ang demonyo dahil naniniwala itong masyadong mapanganib ang dungeon para sa kanyang ina, pero nagtampo ang inang pusa at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyo. Pinagalitan pa niya ang demonyo sa harap ng direktor kaya napapahiya ito at tahimik na bumalik sa dungeon. Habang nasa loob sila, ipinapaalala ng demonyo sa kanyang ina na isa pa rin siyang kinatatakutang demonyo sa mundo ng mga tao at kailangan niyang ingatan ang kanyang reputasyon. Sumang-ayon ang inang pusa na igagalang siya ng kaunti sa harap ng iba, ngunit napansin ng demonyo na hindi naman ito seryoso. Dumating na ang oras para magbigay si Anne ng kanyang pambungad na talumpati sa mga bagong estudyante at kahit marami na siyang karanasan, kinakabahan pa rin siya kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao. Habang sabik na naghihintay ang mga estudyante sa kanyang sasabihin, hindi kinaya ni Anne ang sobrang kaba kaya tuluyan siyang natigilan at walang masabi at buti na lang ay lumapit ang inang pusa at kinausap ang mga bata. Ikinwento nito na siya mismo ang nagpalaki kay Anne noong bata pa ito at sinabi ring handa siyang ituro ang anumang hindi kayang ituro ng kanyang anak, matapos bigyan si Anne ng pagkakataong kumalma at hinikayat siya ng inang pusa na ipagpatuloy ang kanyang talumpati, ngumiti si Anne at sa wakas ay nakapagsalita na rin. Makalipas ang ilang araw ay nalungkot ang isa sa mga estudyante ni Anne matapos bumagsak sa pagsusulit, nagtaka ito kung bakit hindi siya makapasa at ipinaliwanag ni Anne na kulang pa ang kanyang mana. Lalo itong nalungkot kaya sinabi ni Anne na mahina rin ang kanyang mana noon, ngunit dahil sa walang tigil na pagsasanay sa kanyang mga spell, unti-unti niya itong napalakas hanggang sa marating ang kasalukuyan niyang antas. Sinunod ng estudyante ang kanyang payo at kinabukasan ay pumunta ito upang magsanay ng mahika. Nagulat siya nang makita si Anne at ang inang pusa na naghihintay sa kanya, dahil sa suportang natanggap niya ay napaluha siya. Pakiramdam ng estudyante ay hindi siya karapat-dapat sa ganoong espesyal na pag-aalaga, ngunit tiniyak ni Anne na kaya niyang magtagumpay at tumatango ang inang pusa at buong pagmalaki na ikinwento ang lahat ng narating nila ni Anne, pagkatapos ay napahiya nito ang kawawang guro sa harap ng lahat ng ibunyag na noon ay maliliit na bola na yelo lang ang kayang gawin ni Anne. Dahil lamang sa mahigpit na pagsasanay at pagtuturo ng inang pusa kaya niya naabot ang lakas na mayroon siya ngayon. Nang marinig iyon ay lalo pang ginanahan ang estudyante at ibinigay ang kanyang buong makakaya sa pagsasanay. Tuwing napapagod siya si Anne at ang inang pusa ang patuloy na naghihikayat sa kanya na magpatuloy upang lalo pang lumakas ang kanyang stamina, kinabukasan ay bumalik muli ang estudyante sa training field para sa panibagong pagsasanay. Kaso hindi nito alam kung paano kumalat ang lihim niyang espesyal na pagsasanay sa buong klase.
dahil dito ay sumama na rin ang iba pang mga estudyante upang makatanggap ng parehong espesyal na pagtuturo mula kay Anne. Pagkaraan ng ilang linggo ng matinding pagsasanay, bumalik ang mga estudyante sa dungeon upang subukang lampasan ang huling pagsubok nito at dahil sa bunga ng kanilang pagsisikap, nalampasan nila ang pinakahuling level at masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa hindi malamang dahilan ay lumitaw sa gitna nila ang matandang demonyo na parang isang batong estatwa. Nagtaka ang mga estudyante kung bakit hindi nito ginagamit ang anyong pusa at sinusubukan pa ring magmukhang nakakatakot na final boss. Dahil sa kanilang walang pakialam na reaksyon at tuluyang nadurog ang damdamin ng kawawang demonyo, sa huli ay napilitan ang matandang demonyo na ipakita ang kanyang anyong pusa habang lubos na napapahiya. Samantala pabalik sa paaralan, binati ng direktor si Anne dahil sa lahat ng kanyang pagsisikap, masaya niyang tinanggap ang papuri at nagmungkahi ng mga bagong patakaran upang mas mapaganda pa ang sistema ng pag-aaral sa akademya. Naniniwala si Anne na dapat magsimula ng tumanggap ang mga estudyante ng mga tunay na trabaho mula sa mga guild upang magkaroon sila ng aktwal na karanasan, sang-ayon ang direktor na napakahalaga ng ganitong karanasan, ngunit ipinapaalala niya na mangangailangan ito ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon sa labas ng paaralan. Hindi nawala ng pag-asa si Anne at sinabi niyang siya na mismo ang makikipag-usap sa Royal Court upang maisasagawa ang mga kasunduan. Matapos maaprubahan ang lahat ay opisyal nang nagsimulang magpadala ang akademya ng mga estudyante sa kanilang mga internship. Dahil may tunay na panganib ang mga internship na ito, inutusan ang mga estudyante na gumamit ng signal flare kung sakaling kailangan nila ng tulong mula sa kanilang mga guro. Nang may unang signal flare na lumipad sa himpapawid ay agad na nag-teleport si Anne upang iligtas ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos ng kanilang mga trabaho, nagsibalik ang lahat ng estudyante at may mga nagtagumpay habang ang iba naman ay nalungkot dahil sa kanilang mga pagkabigo. Anuman ang naging resulta at labis na natuwa si Anne at habang may luha sa kanyang mga mata, binati niya silang lahat dahil nagawa na nila ang unang hakbang tungo sa pagiging ganap na mga salamangkero. Makalipas ang isang taon at dumating ang araw ng kanilang pagtatapos at masaya silang nagtapos at buong pananabik na hinarap ang kanilang kinabukasan. Sa pagdaan ng mga taon ay patuloy na sinamahan ng inang pusa si Anne habang pinapanood nilang lumago ang kanilang Magic Academy hanggang sa maging isa ito sa pinakamalalaking institusyon sa buong mundo. Pagkalipas ng ilang dekada, ipinagpatuloy ng Dragon ng Kagubatan ang pag-aalaga sa mga pusa sa lugar at dahil matagal na silang magkasama, tinawag na siya ng mga pusa bilang Ginoong Al. Isang araw, dalawang mag-asawang pusa ang bumisita sa kuweba ni Ginoong Al upang doon manganak ang mga babaeng pusa sa ilalim ng kanyang proteksyon, kaso napansin niyang sugatan ang paa ng isa sa mga ito at ipinaliwanag ng pusa na nasugatan siya ng mga mangangaso na tao. Dahil dito ay nagalit si Ginoong Al at naisip na masyado nang naging mapagmataas ang mga tao. Agad siyang lumipad upang hanapin at parurusahan ang mga mangangaso kaso pagdating niya roon, nakita niyang ang ibang mga pusa na ang nananakot sa mga mangangaso. Dahil sa kanyang pagkalito ay nawala ang galit niya, pinagalitan niya ang mga pusa dahil inuuna pa nilang parurusahan ang mga mangangaso kaysa alagaan ang buntis na pusa. Yumukod ang mga ito habang pinapagalitan kaso patuloy pa rin nilang ipinipilit na nararapat lamang sa mga mangangaso ang kaparusahan. Sumang-ayon si Ginoong Al, pero nang malaman niyang hindi mula sa kalapit na kaharian ang mga taong iyon, naunawaan niya kung bakit wala silang takot na saktan ang mga pusa at ipinaliwanag niyang kapag pinatay nila ang mga mangangaso sa loob ng kagubatan, maaaring mauwi ito sa digmaan sa pagitan ng pinanggalingang lupain ng mga ito at ng kalapit na kaharian. Upang hindi mapahamak ang kanyang mga kaibigan, inutusan ni Ginoong Al ang mga pusa na dalhin ang mga mangangaso sa pinakamalapit na nayon upang doon sila maparusahan ayon sa batas. Tinanggap ng mga pusa ang kanyang desisyon at umalis at habang bumalik naman si Ginoong Al sa kuweba upang tulungan ang mga buntis na pusa. Pagbalik niya, parehong nag-aalala at nagpapanik na ang dalawang lalaking pusa para sa kanilang mga asawa at sa kabutihang palad. Naging maayos ang panganganak at ligtas na isinilang ang lahat ng kuting. Matapos maipanganak ang mga ito ay pinanood sila ng ilang batang pusa habang masayang naglalaro, napangiti ang lahat dahil napaka-cute ng mga kuting ngunit binalaan sila ni Ginoong Al na balang araw ay maaari pa silang malalampasan ng mga ito sa laki, kung pababayaan nila ang kanilang pagsasanay. Pagkarinig nito, nangako ang mga pusa na magsasanay ng mabuti at umalis upang manghuli ng pagkain.
Samantala ay naging interesado ang isang kuting sa kuko ni Ginoong Al at buong lakas nitong sinubukan na hilahin ang kuko na para bang gusto niya itong maagaw. Nang makita ng ama ang masiglang anak, naniwala siyang balang araw ay magiging mahusay itong mangangaso at makalipas ang 2 buwan, malapit nang tumigil sa pagpapasuso ang mga kuting at nakapagpahinga na rin ang kanilang mga ina at handa ng mga sumuli. Habang si Ginoong Al ang nag-aalaga sa mga kuting, patuloy pa ring sinusubukan ng kuting na nahuhumaling sa kanyang kuko na makuha ito, kumakapit pa ito sa kanyang kuko na parang isang tao. Nang makita nilang nakatayo ito sa 2 paa, napaisip ang mga magulang ng kuting kung balang araw ay baka mamuhay ito kasama ng isang tao sa kaharian at dahil dito, napaisip din si Ginoong Al at naalala niyang lahat ng pusa na tumira sa kaharian ay pumili ng mababait na tao bilang kanilang kasama. Gayunpaman ay naniniwala pa rin siyang napakadelikadong magtiwala sa isang tao, gaano man ito kabait tingnan kaya binalaan niya ang kuting na huwag itong mamumuhay kasama ng mga tao. Habang patuloy namang kinakagat ng kuting ang kanyang kuko at walang pakialam sa kanyang sinasabi, napagtanto ni Ginoong Al na parang wala itong naririnig at lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan nang lumaki ang mga kuting. Dinala sila ni Ginoong Al sa labas ng kuweba upang turuan ng kaunting mahika. Una niyang ipinakita ang mahika ng pagbabago ng anyo sa pamamagitan ng pagiging isang pusa. Habang namamangha ang mga pusa at ipinaliwanag niya na maaaring gamitin ang mahika na ito upang maging kahit ano, maging isang nilalang na mas malaki pa kaysa sa sariling katawan, pagkatapos nito ay sinubukan niya silang turuan kung paano mangaso. Subalit mas interesado ang mga pusa sa bago niyang anyo, kaya pinaalalahanan sila ni Ginoong Al na tumigil sa paglalaro at magpakabait at ipinaliwanag niya na ang unang hakbang sa pangangaso ay ang paghahanap ng hayop na gusto nilang kainin. Pagkatapos ay kailangan nila itong pabagsakin at patayin bago nila ito kainin, ipinapaalala rin niyang walang hayop na kusang magpapahuli dahil lahat ng nilalang ay gustong mabuhay at ipagtatanggol ang sarili, kaya kailangan ding matutong lumaban ng mga pusa. Pagkatapos ng paliwanag ay biglang nagbago ng anyo si Ginoong Al at naging isang mabangis na oso at sa isang iglap, nagsigawan ang lahat ng pusa at nagtago sa mga palumpong sa likuran nila. Pinuri ni Ginoong Al ang naging reaksyon nila at ipinaliwanag na ganoon din ang ginagawa ng mga hayop na nagiging biktima kapag may mandaragit na humahabol sa kanila. Napansin din niyang may isang pusa na nanatiling matatag at handang lumaban para sa kanyang buhay. Kaya bumalik siya sa anyo ng pusa at naghanda namang turuan sila kung paano gumamit ng mahika at nang makita niya ang kuting na mahilig sa kanyang kuko na nasa likuran niya, tinanong niya ito kung nasaktan ba ito nang mag-anyo siyang oso at siniguro naman ng kuting na ayos lang siya habang nakatingin kay Ginoong Al ng buong konsentrasyon. Makalipas ang ilang panahon at unang beses na bumisita sa kanya ang prinsipe ng kaharian ng mga tao, pagkaraan ng maraming taon ay ganap na itong naging isang kabalyero at pagkakita sa prinsipe. Sinabi ni Ginoong Al na ito ang unang taong nakarating sa kailaliman ng kagubatan matapos ang napakaraming taon. Napangiti ang prinsipe at sinabing noon pa man ay gusto na niyang bisitahin ang tahanan ni Ginoong Al. Hindi kalayuan doon ay napansin ng mga batang pusa ang prinsipe at naging mausisa sila. Ipinaliwanag ng kanilang mga magulang na tao ang prinsipe at isa rin ito sa mga kaibigan ni Ginoong Al. Pagkarinig nila sa salitang tao ay nagtaka ang mga kuting kung bakit hindi sila natatakot sa prinsipe, gayong palagi nilang naririnig na napakadelikado ng mga tao at ipinaliwanag ng kanilang mga magulang na magkakaiba ang ugali ng bawat tao, kaya may ilan na tunay na mababait. Subalit dahil mayroon ding mga taong napakasama, tinuturuan silang laging umiwas sa mga tao at lumapit ang prinsipe sa mga pusa at natuwa sa mainit na pagtanggap ng pamilya ng dragon. Humanga sa kanya ang isa sa mga kuting at nagpasyang bibisita rin siya sa mga tao kapag siya ay lumaki na. Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Ginoong Al dahil gusto niyang lumayo ang mga kuting sa mga tao at pagkatapos nito, itinuro niya sa lahat ng pusa kung paano maglakbay sa loob ng teritoryo ng kagubatan at habang naglalakad sila, may napansin siyang kakaiba kaya agad niyang sinabi sa lahat na magtago. Nang makapagtago na ang mga pusa sa mga palumpong, itinuro ni Ginoong Al ang isang grupo ng mga taong adventurer na napapalibutan ng isang kawan ng mga lobo at kahit nakita na noon ng mga kuting ang prinsipe, hindi nila agad nakilala ang mga adventurer bilang tao. Para sa kanila ay mas malalaki ang pangangatawan at ibang-iba ang itsura ng mga ito,
Ipinaliwanag ni Ginoong Al na halos walang dalang kagamitan ang prinsipe dahil hindi naman ito pumunta sa kagubatan upang makikipaglaban, subalit kapag nais ng isang tao na labanan ang malalakas na halimaw, kailangan nitong gumamit ng mga sandata at baluti dahil hindi sapat ang lakas ng katawan lamang. Ipinaliwanag din ni Ginoong Al na may mga taong marunong gumamit ng mahika, na labis na ikinagulat ng mga pusa at dahil buong buhay nilang ginagamit ang mahika, hindi nila naisip na may mga miyembro ng isang lahi na hindi man lang ito kayang gamitin. Ipinaliwanag niya na magkakaiba ang mga tao kaya magkakaiba rin ang talento ng bawat isa at habang nagpapaliwanag siya, sinalakay ng mga lobo ang mga adventurer gamit ang kanilang matinding pag-atake pero mabilis lamang pinatay ng mga adventurer ang mga ito, isa pa sa kanila ang gumamit ng kidlat na mahika at napatay ang 2 lobo sa isang atake lamang. Nang makita iyon, kumislap sa paghanga ang mga mata ng kuting na nahuhumaling sa kuko ni Ginoong Al at matapos ang labanan, umalis ang mga adventurer dala ang kanilang mga nasamsam at habang tuwang-tuwa ang mga pusa sa kanilang napanood na labanan, napaisip si Ginoong Al kung bakit umabot ang mga taong iyon sa bahaging iyon ng kagubatan. Karaniwan ay bihirang makarating ang mga tao sa pinakaloob ng kagubatan, kaya sinuwerte ang mga pusa na makita silang lumaban at sa lahat ng batang pusa, ang kulay abong pusa ang pinaka-interesado sa paraan ng pakikipaglaban ng mga tao. Pagsapit pa ng gabi at hindi pa rin ito tumitigil sa kakaisip at kakwento tungkol sa mga tao, kinabukasan ay ginigising ito ng kanyang ina upang magpaalam sa kanyang mga nakatatandang kapatid, paglabas niya ay nakita niyang nakahanay ang mga ito sa harap ni Ginoong Al. Dahil malalaki na ang mga nakatatandang pusa, tinanong sila ni Ginoong Al kung ano ang plano nila sa hinaharap at 2 sa kanila ang gustong manirahan sa lungsod ng mga tao, habang ang isa naman ay nais magtayo ng tahanan malapit sa isang lawa. Binati sila ni Ginoong Al ng magandang kapalaran at sinabing lagi silang malugod na tatanggapin sa kanyang kuwebo kung sakaling mapahamak sila, nagpaalam din ang mga kuting sa kanilang mga kuya at ate at pagkatapos noon, umalis na ang mga nakatatandang pusa upang simulan ang kanilang paglalakbay. Nang makaalis na ang mga ito, pinaalalahanan ni Ginoong Al ang mga kuting na balang araw ay kailangan din nilang umalis kapag sila ay lumaki na, kaya hinikayat niya silang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay bilang paghahanda sa araw na iyon. Lumipas ang panahon at muling nabiyayaan ang mga pusa ng panibagong grupo ng mga kuting, dahil malalaki na ang mga naunang kuting at ginugol nila ang kanilang oras sa pakikipaglaro sa kanilang mga nakababatang kapatid. Habang pinagmamasdan ng mga magulang ang maliliit na kuting, napangiti sila dahil naalala nilang ganoon din kaliit ang kanilang mga anak. 1 taon pa lamang ang nakalipas at nakaramdam din ng pananabik si Ginoong Al habang inaalala ang nakaraang taon, kahit puno iyon ng kaguluhan ay masaya siyang lumaki na ligtas at malusog ang mga pusa. Habang nagpapahinga siya, sinabi niya sa mga nakatatandang pusa na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga nakababatang kapatid at binalaan din niya silang napakabilis lumaki ng mga kuting at sa una, inisip ng mga pusa na normal lamang ang mabilis na paglaki ng mga ito pero hindi nagtagal ay napagtanto nilang mali sila. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang mga kuting na dati ay gumugulong lang sa lupa ay natutunan ng maglakad ng mag-isa at manghuli ng pagkain ng walang tulong at makalipas pa ang kaunting panahon, nagsimula na rin silang matuto ng mahika. Dahil dito ay nag-alala ang mga nakatatandang pusa na baka balang araw ay malalampasan sila ng kanilang mga nakababatang kapatid at ilang araw ang lumipas, na pagdesisyonan ng mga nakatatandang pusa na kailangan nilang ipakita ang kanilang lakas sa mga bata. Kaya nagmungkahi ang isa sa kanila na manghuli sila ng isang makapangyarihang nilalang sa kagubatan. Kahit kinakabahan ang iba ay pumayag pa rin silang gawin ito at habang mahimbing na natutulog at naghihilik ang mga kuting, gumawa ang mga nakatatandang pusa ng plano kung paano nila papatayin ang malakas na nilalang. Matapos ang lahat ng paghahanda, umalis silang lahat upang hanapin ang kanilang target at pagkaraan ng ilang oras ay bumalik silang lahat na pawis at halatang pagod at kinakabahan. Nagtaka si Ginoong Al nang makita silang hinihila gamit ang mahika ang napakalaking bangkay ng isang oso. Kahit puno ng pasa at sugat ang mga nakatatandang pusa, sobrang ipinagmamalaki nila ang kanilang nahuling oso at ipinakita ito sa kanilang mga nakababatang kapatid at habang humahanga ang mga kuting sa kanila, ikinwento ng mga nakatatandang pusa na kinailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang lakas upang mapatay ang oso. Ibinunyag din nila na si Kurotama, ang pusa na matagal nang nahuhumaling sa kuko ni Ginoong Al at ang gumawa ng kanilang plano. Sa kasamaang palad ay hindi man lang humanga si Ginoong Al sa kanilang nagawa.
Mahigpit niya silang pinagsabihan at ipinapaalala na dapat nilang iwasan ang mga tao at maging ang mga oso sa lahat ng pagkakataon, dahil dito ay tuluyang nawala ang saya ng kanilang pagdiriwang at dahil sa galit ni Ginoong Al, mabilis na tumakbo ang mga pusa papunta sa kanilang mga ina. Ngunit pati ang kanilang mga ina ay pinagalitan din sila dahil sa sobrang delikadong ginawa nila, hindi nagtagal ay kumalat sa buong kagubatan ang balita tungkol sa kanilang tagumpay. Nalaman ng maraming pusa na ang grupo ni Ginoong Al ay nakapatay ng isang oso nang sila-sila lamang. Dahil sa ipinakita nilang pambihirang kakayahan, naniwala ang iba na ang henerasyong ito ng mga pusa ay may kakayahang maging mga adventurer kasama ng mga tao at pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan na ring lumaki ang lahat ng nakatatandang pusa. Nang dumating ang oras ng kanilang pamamaalam, tinanong sila ni Ginoong Al kung ano ang plano nila sa hinaharap at may ilan na gustong bumuo ng sarili nilang pamilya, habang ang iba naman ay nais angkinan ang mga teritoryong malayo sa kanilang tahanan. Mayroon ding ilan na gustong pumunta sa kaharian ng mga tao at nang marinig ito, napatingin si Ginoong Al kay Kurotama at tinanong kung ano ang balak nito at masayang sinabi ni Kurotama na gusto niyang maging isang human adventurer. Dahil dito ay maging si Ginoong Al ay natigilan at napatanong kung paano iyon mangyayari. Gayong isa lamang siyang pusa ngunit ipinaalala ni Kurotama na marunong siya ng mahika ng pagbabago ng anyo, dahil kaya nitong gawing mas malaking nilalang ang gumagamit nito at natutunan niyang magbagong anyo bilang isang tao. Agad niyang ipinakita ang kanyang bagong anyo kay Ginoong Al at naging isang batang lalaki. Natulala ang kawawang dragon nang napagtanto niyang siya mismo ang nagturo sa pusa kung paano maging mismong nilalang na matagal na niyang binabala ang iwasan. Nang makita ng ibang mga pusa ang reaksyon ni Ginoong Al, dali-dali silang naghanda sa pag-alis bago pa ito tuluyang magalit at ang mga pusa na gustong pumunta sa kaharian ng mga tao ay sumakay sa likod ni Kurotama, habang kumakaway at nagpapalam sa kanila ang kanilang mga nakababatang kapatid. Habang pinapanood silang umalis, napatawa na lamang ang kanilang mga magulang sa kakaibang paraan ng paglalakbay ng kanilang anak. Napabuntong hininga rin si Ginoong Al dahil alam niyang hindi niya kayang kontrolin ang mga desisyong pipiliin ng mga pusa. Sa huli ay ipinagdasal na lamang niya na maging masaya sila saan man sila magpunta. Isang araw ay may isang itim na pusa na gubat na nagngangalang Kurobane ang naglakbay patungo sa kaharian ng mga tao at dahil gabi na siya nakarating sa lungsod, natutulog na ang lahat at ito rin ang unang pagkakataon na bumisita siya sa mundo ng mga tao. Ilang araw bago iyon, inutusan siya ni Mr. Wings na pumunta roon at kamakailan lamang ay isinilang ang bagong prinsipe ng kaharian, kaya nais ng hari na isang matalino na pusa sa gubat ang samuri at gagabay sa kanyang anak. Dahil ang isa sa mga kaibigan ni Kurobane ay malapit sa hari, hiniling ni Mr. Wings na si Kurobane na lamang ang pumunta sa kaharian ng mga tao at habang naglalakad si Kurobane sa mga lansangan, naisip niyang palaging iniiwasan ni Mr. Wings ang mga tao kaso kapag humihingi ang mga ito ng tulong ay hindi niya kailanman tinatanggihan. Sa kasamaang palad dahil gabi na, natutulog na rin ang lahat ng pusa na nakatira kasama ng mga tao kaya nagpasya si Kurobane na hanapin na lamang ang palasyo ng mag-isa, maya-maya ay nakita niya ang isang napakalaking gusali at inakalang iyon ang kastilyo. Gamit ang espesyal niyang magic sa paggalaw, tumalon siya sa ibabaw ng pader habang humahanga sa arkitektura ng mga tao, pagkatapos ay pumasok siya sa bintana ng isang silid upang doon magpalipas ng gabi. Ngunit pagpasok niya ay narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol at dahil sa kanyang pag-usisa, tumalon siya sa kama at nakita ang isang sanggol na may gintong buhok at pagkakita sa pusa, lalo pang lumakas ang iyak ng sanggol kaya natarante si Kurobane. Upang mapakalma ito, marahan niyang hinaplos ang mukha ng sanggol gamit ang kanyang malambot na buntot at nang maramdaman ng sanggol ang balahibo nito, mabilis itong tumahan at nagsimulang tumawa. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok ang isang katulong upang tingnan ang sanggol at nadatnan niya itong mahigpit na hawak ang buntot ni Kurobane, napangiti siya dahil alam niyang matagal nang hinihintay ng hari ang pagdating ng isang pusa na gubat sa kanilang kaharian. Ipinaliwanag ni Kurobane na hindi niya sinasadyang mapaiyak ang sanggol kaya ngayon ay para siyang naging yaya nito, natawa ang katulong at binanggit niyang kaya pala hindi na umiyak ang prinsipe ng gabing iyon, doon lamang nalaman ni Kurobane na ang sanggol na iyon pala ang prinsipe na hinahanap niya. Medyo nahiya si Kurobane at sinabi sa katulong na ang plano niya ay makilala muna ang mga magulang ng prinsipe, nag-alok naman ang katulong na iparating ang kanyang mensahe sa hari at kinabukasan, nakipagkita si Kurobane sa hari sa loob ng palasyo.
Masayang tinanggap siya ng hari at ipinahayag nitong matagal na niyang naririnig ang balitang may isang itim na pusa sa gubat na mag-isang nakapatay ng isang oso. Ngayong nakita niya mismo si Kurobane ay ipinagmamalaki niyang magiging isang malakas na gabay ito ng kanyang anak. Samantala ay hindi maiwasang mailang ni Kurobane dahil sa tingin niya ay halos kasinlaki rin ng isang oso ang mismong hari. Nang tanungin siya ng hari kung ano ang masasabi niya tungkol sa prinsipe, simpleng sagot niya na isa pa lamang itong sanggol. Katabi ng hari ang kanyang pusa na kasama, na napangiti habang inaalala kung paano sila unang nagkakilala at noong bata pa ang hari ay ito mismo ang lumapit sa pusa habang ito ay natutulog at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Kurobane na manatili muna sa palasyo upang mas makilala ang prinsipe. Habang lumilipas ang mga araw ay nasaksihan niya ang paglaki nito mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagiging batang paslit at makalipas ang ilang taon, naging isang matapang na bata ang prinsipe na walang takot umakyat sa matataas na puno, dahil gusto niyang makita si Kurobane at nagpunta siya sa Royal Training Ground. Doon niya nadatnan ang hari na nakikipag-usap sa mga pusa tungkol sa nalalapit na digmaan. Ipinaliwanag ng hari na ang kanilang karatig bansa ay nakikipaglaban sa Demon King at bagamat hindi maaaring sumama ang kanilang kaharian sa labanan, nagpapadala sila ng mga supply upang tumulong sa kabilang kaharian. Dahil gusto sana ng hari na personal na harapin ang Demon King, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya at ipinapaalala naman ni Kurobane sa hari ang kanyang tungkulin sa kaharian, inamin ng hari na nakatali siya sa kanyang mga responsibilidad. Noong bata pa siya, pangarap niyang maglakbay at sumabak sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran, hindi niya inakalang paglaki niya ay magiging isang haring inuuna ang kapakanan ng kanyang kaharian sa bawat desisyon. Naalala rin ng hari na minsan siyang nakatagpo ng isang oso noong bata pa siya pero hindi tulad ni Kurobane, wala siyang lakas upang talunin ito kaya wala siyang nagawa kundi tumakas upang mailigtas ang kanyang buhay. Habang nakikinig ang prinsipe sa kanilang usapan, ipinaliwanag ng puting pusa na si Kurobane ay isa ng alamat sa mga beast cat at bagamat malalakas ang kanilang lahi, karamihan sa kanila ay walang kakayahang talunin ang isang oso ng mag-isa kaya ang nagawa ni Kurobane na mag-isang makapatay ng oso ay isang imposibleng tagumpay. Pagkarinig nito ay lumingon si Kurobane at ipinaliwanag na may iba pang mga pusa na mas malakas pa kaysa sa kanya, dahil isa siya sa mga miyembro ng grupong unang nakapatay ng isang oso, naniniwala siyang kaya rin ng kanyang mga kapatid na talunin ang isang oso ng mag-isa. Nang marinig iyon ay napagtanto ng puting pusa na isa pala si Kurobane sa mga maalamat na magkakapatid, napaisip siya kung ano na kaya ang ginagawa ng iba pa niyang mga kapatid, kaso ipinaliwanag ni Kurobane na matagal na silang hindi nagkikita at wala na siyang balita sa kanila. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap at biglang sumingit ang prinsipe at sinabi niyang gusto niya ng mas mahirap na pagsasanay, tumalon si Kurobane mula sa pader at tinanong ang prinsipe kung gusto nitong subukang hulihin ang kanyang buntot at lalong nainis ang prinsipe sa hamon na iyon kaya agad siyang isinama ni Kurobane palayo. Pagkalipas ng ilang linggo, nagtagumpay ang karatig bansa sa digmaan laban sa Demon King at bilang pasasalamat sa tulong ng kanilang kaharian, ipinadala nila ang kanilang mga bayani upang bumisita sa hari at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa loob ng palasyo, habang binabati ng hari ang mga bayaning mandirigma, nagulat si Kurobane nang makita ang sarili niyang kapatid na si Kurotama at pagkakita sa kanya, ngumiti si Kurotama at gumawa ng senyales na manahimik muna siya. Sa isip ni Kurobane ay hindi siya makapaniwalang ang kapatid niyang mahilig sa pakikipagsapalaran noon ay mas lalo pang lumakas at makalipas ang ilang sandali, nakita ni Kurobane ang prinsipe na nagtatago sa isang puno. Nakiusap ang prinsipe na turuan siya ng magic, pero ipinaliwanag ni Kurobane na hindi maaaring matuto ng magic ang mga bata hanggat hindi pa sila 8 taong gulang, bagamat naunawaan iyon ng prinsipe ay hindi pa rin niya maitago ang kanyang excitement matapos makita ang mga maalamat na bayani. Dahil gusto niyang maging kasing lakas nila, nakiusap siya kay Kurobane na isama siya sa isang pakikipagsapalaran at naniniwala ang prinsipe na ang isang tao ay lalakas lamang kung makakaranas siya ng mga tunay na adventure. Pagkatapos mag-isip sandali, ipinahayag ng prinsipe na ang tunay niyang pangarap ay maging kasing lakas ni Kurobane at dahil si Kurobane ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata, gusto niyang maging karapat-dapat na makasama ito. Nang marinig ni Kurobane ang ganoong kataas na pangarap mula sa isang batang prinsipe na maging siya ay namangha at dahil dito, lalo niyang inaabangan kung ano ang mararating ng prinsipe sa hinaharap,
gayunpaman ay binalaan niya ang prinsipe na hindi sapat ang pag-aaral ng magic upang makapaglakbay. Kailangan din niyang magkaroon ng tamang mga sandata at kagamitan upang mabuhay sa ilang. Tumatango ang prinsipe bilang pagsang-ayon at sinabi rin ni Kurobe na kailangan nitong magkaroon ng mas malaking tiwala sa sarili at lumipas ang ilang taon at dahil sa pagsasanay ni Kurobe, naging sapat na ang lakas ng prinsipe upang lumaban ng mag-isa at gumamit ng magic. Isang araw ay palihim siyang tumakas mula sa palasyo upang manghuli ng isang oso sa kagubatan at pagkatapos niya itong mapatay, kinaladkad niya ang bangkay ng oso sa buong lungsod dahilan upang mapatingin ang lahat sa kanya. Dahil teknikal na tumakas siya sa palasyo, sinikap niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nakasuot lamang siya ng simpleng bahag nang ihulog niya ang patay na oso sa loob ng Adventurers Guild. Iginiit niyang nakita lang niya itong patay sa kagubatan kaso naghinala ang mga receptionist nang makita ang maraming sugat at pasa sa kanyang katawan. Nang mapansin na napakasama niyang magsinungaling, hiniling ni Kurobe sa receptionist na irehistro na lamang ang prinsipe bilang isang adventurer at makalipas ang ilang buwan, humahaba na ang buhok ng prinsipe at nakasuot na siya ng elegante at formal na kasuotan. Dumalo siya sa isang royal ball kung saan agad siyang napansin ng maraming kabataang babae. Dahil bihira siyang magpakita sa publiko at tinanong siya ng ilang babae kung ano ang kanyang pangalan, doon nila nalaman na ang pangalan niya ay Stan Lito. Labis silang nagulat nang malamang 12 taong gulang pa lamang siya dahil sa lahi ng kanyang ama, napakatangkad niya para sa kanyang edad at dahil sa matinding pagsasanay sa kagubatan ay taglay na niya ang pangangatawan ng isang ganap na lalaki. Hindi nagtagal ay umalis si Stan Lito sa sayawan at naiinis siya sa mga maharlika at sa napakaraming tuntunin ng etiketa, dahil pakikipagsapalaran lamang ang gusto niya at ayaw niya ang atensyon na ibinibigay sa kanya ng mga babae. Bukod pa rito ay pakiramdam niya ay napakabata pa niya para sa pag-ibig, hindi niya maintindihan kung bakit parang sabik na sabik ang mga maharlikang babae sa kanya at ipinaliwanag ni Kurobe na ang pagpili ng mapapangasawa ay parang pangangaso rin. Ang kaibahan lang sa halip na mangaso para sa pagkain o karangalan, ang hinahanap ng mga babaeng iyon ay ang pinakamalakas at pinakakaakit-akit na lalaki upang magkaroon ng mataas na katayuan sa lipunan. Nang marinig ni Stan Lito ang salitang pangangaso, bigla siyang natuwa at naisip na gusto rin niyang manghuli ng isang hayop at napansin din ni Kurobe na matagal na siyang hindi nakakapag-adventure, kaya binanggit ng prinsipe na oras na upang muli silang bumiyahe. Ilang araw ang lumipas ay ipinagdiwang ang kaarawan ng hari, binati ng hari ang lahat ng panauhin habang walang tigil ang mga ito sa pagpuri sa kanyang mahusay na anak at matagal na pinagmasdan ni Stan ang pagtitipon bago siya humingi ng pahintulot sa kanyang ama na magpahinga muna, hanggang sa magsimula ang seremonya ng paputok. Natawa ang hari dahil alam niyang napagod na ang kanyang anak sa buong araw na pagbati sa mga bisita, kaya pinayagan niya itong bumalik muna sa kanyang silid at nang dumating na ang oras ng fireworks, isang lingkod ng hari ang nagmamadaling dumating dala ang isang mahalagang balita. Sinabi nitong nawawala ang prinsipe sa kanyang silid at nag-iwan lamang ito ng mensaheng nagsasabing umalis siya upang mag-adventure. Napahawak ang hari sa kanyang noo nang napagtanto niyang naloko siya ng sarili niyang anak. Gayunpaman alam niyang darating din ang araw na iyon kaya ipinagdasal na lamang niyang manatiling ligtas ang prinsipe. Samantala ay mabilis na tumatakbo sina Stan Lito at Kurobe papunta sa karatig bansa sa kabilang panig ng Forest of Novices. Makalipas ang ilang oras ay huminto sila sa loob ng kagubatan upang magpahinga. Napaisip si Stan kung makikilala kaya siya ng mga tao sa karatig bansa at ipinapaalala naman ni Kurobe na malamang ay magpapakalat na ang hari ng mga wanted poster na may mukha niya, kaya kailangan nilang magmadali. Upang hindi siya makilala, ginupit ng prinsipe ang kanyang buhok at nagpasya rin siyang magkunwaring isang ordinaryong magsasaka mula sa probinsya at bilang simula ng kanyang bagong pagkatao, pinaikli niya ang kanyang pangalan at mula noon ay tinawag na lamang niya ang sarili bilang Stan. Pagkatapos noon ay natulog ang prinsipe sa sanga ng isang puno, nagulat si Kurobe sa kakaiba nitong paraan ng pagtulog ngunit ipinaliwanag ni Stan na mas ligtas matulog sa mataas na lugar, dahil dito ay umakyat na rin si Kurobe sa puno. Gayunpaman ay mabilis niyang napagtanto na nasasanay na siya sa malalambot na kama at unan ng palasyo kaya nahirapan siyang matulog sa sanga. Kinabukasan ay nadatnan niya si Stan na nakaluhod habang bahag lamang ang suot at ipinaliwanag ni Stan na itinapon niya ang kanyang mga mamahaling damit upang walang makapagsabing isa siyang maharlika. Ipinapaalala ni Kurobe na kahit ang mga magsasaka ay nagsusuot pa rin ng damit,
Ngunit hindi iyon pinansin ni Stan at sa halip ay nanghuli siya ng isang kuneho at agad itong kinain ng hilaw at maging si Kurobane na isa ring mandaragit ay nandidiri sa kanyang ginawa, ngunit para kay Stan ay normal lamang ang pagkain ng hilaw na karne. Pagkalipas ng ilang araw, iginiit ni Stan na gusto niyang manghuli naman ng isang lobo at nang marinig iyon, agad siyang binalaan ni Kurobane na hindi pa siya handang humarap sa mga lobo, lalo na't palagi silang lumalaban bilang isang grupo. Bigla nilang narinig ang malakas na ungol ng isang oso na malapit sa kanilang kinaroroonan. Natuwa si Stan dahil sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong humarap sa isang tunay na hamon, pero agad siyang pinigilan ni Kurobane at sinabing umatras na sila. Ipinapaalala niyang ang mga oso ay kabilang sa pinakamalalakas na halimaw sa kagubatan, kaya hindi sila dapat sumugal pero naniniwala si Stan na mananatili siyang mahina kung palagi siyang tatakas na parang duwag. Nalabag sa kagustuhan ni Kurobane at gumamit siya ng magic at agad na sumugod sa oso. Habang tumatakbo, iginiit niya kay Kurobane na iligtas na lamang siya kung sakaling hindi niya kayanin ang kalaban at dahil sa sobrang katigasan ng ulo ng prinsipe ay tuluyan nang nainis si Kurobane, gayunpaman ay nagpasya pa rin siyang tulungan ito gamit ang kanyang lightning magic. Matapos ang matinding laban ay nagawa nilang talunin ang oso at pagkatapos nito, ibinenta nila ang bangkay ng oso sa isang kalapit na nayon kapalit ng malaking halaga ng pera at sa wakas ay nakabili si Stan ng maayos na damit gamit ang kanyang kinita, umupa rin siya ng isang silid sa isang inn upang makapagpahinga. Habang nasa loob ng silid, pinagsabihan ni Kurobane si Stan dahil sa kanyang padalos-dalos na ginawa at ipinapaalala niyang kahit marunong na siyang gumamit ng magic, hindi pa rin siya dapat humaharap sa malalakas na kalaban hanggat wala pa siyang tamang kagamitan. Matapos marinig iyon ay nagpasya si Stan na bumili ng sandata, habang iniisip kung anong uri ng armas ang dapat niyang kunin at naalala niya ang mahiwagang espada sa palasyo na napakahusay magpadaloy ng kanyang mana. Ngayong may pera na siya, gusto niyang bumili ng sarili niyang magic sword na karapat-dapat sa isang tunay na adventurer at pagkalipas ng ilang araw, umalis si Stan sa nayon upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at habang nagtitipon ang mga taga-nayon upang magpaalam sa kanya, nagpasalamat siya sa kanilang lahat sa pag-aalaga sa kanya. Gayunpaman ay nanatiling nagtataka ang mga taga-nayon sa gwapong binatang bigla na lamang lumitaw at gumugulo sa kanilang tahimik na pamumuhay, bigla namang may dumating na isang wanted poster na ipinadala mismo ng hari. Nang makita nila ang larawan sa poster at saka lamang nila napagtanto na ang magulong adventurer na nakasama nila ay ang nawawalang prinsipe pala, samantala ay masayang ipinagpatuloy ni Stan ang kanyang paglalakbay at sabik na sabik sa mga bagong pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanya, sa hinaharap ay makakamit niya ang maraming dakilang tagumpay at makikilala siya bilang ang maalamat na Hero King. Makalipas ang ilang panahon ay may isang puting pusa ang humingi ng pahintulot kay Mr. Wings na pumunta sa kabundukan, kaso patuloy siyang tinanggihan ni Mr. Wings dahil napakadelikado ng mga bundok at hindi lamang malayo ang mga ito sa kagubatan, kundi napupuno rin ang lugar ng mga halimaw na mas malalakas pa kaysa sa mga oso roon. Bukod pa rito, hindi man lang kayang pumatay ng puting pusa ng isang oso ng mag-isa kaya naniniwala si Mr. Wings na wala itong posibilidad na mabuhay sa mapanganib na lugar na iyon, ngunit sa kabila ng kanyang mga babala ay patuloy pa rin siyang nakiusap. Gusto ng puting pusa na makalabas sa kagubatan, makita ang isang bagong mundo at kumuha ng sariling teritoryo sa lugar na hindi pa nakakakita ng kahit isang pusa, pero mahigpit pa rin siyang tinanggihan ni Mr. Wings. Hindi nawalan ng pag-asa ang puting pusa at dahil ayaw niyang isuko ang kanyang pangarap, paulit-ulit niyang kinulit ang dragon hanggang sa tuluyan itong mapagod at pumayag na rin, gayunpaman bago siya makaalis ay nilagyan muna siya ni Mr. Wings ng isang mahiwagang GPS tracker para sa kanyang kaligtasan. Nang makuha ang pahintulot na galugarin ang mundo, masayang tumakbo ang puting pusa upang simulan ang kanyang paglalakbay at makalipas ang ilang panahon, nakarating siya sa paanan ng mga bundok at kahit alam niyang maraming mapanganib na halimaw sa lugar, sabik siyang makahanap ng bagong lupain at makakuha ng magandang teritoryo. Ngunit habang naglalakbay patungo sa kabundukan ay puro simpleng daga lamang ang kanyang kinakain, nagsawa na siya rito at gusto niyang makatikim ng bagong pagkain at dahil maraming halaman at hayop sa kabundukan, nagpasya siyang manghuli ng ibang klase ng pagkain. May nakita siyang ilang ibon at ardilya sa paligid kaya mabilis niya itong nilapitan at habang papalapit siya sa isang pugad ng mga ibon, naghanda ang puting pusa na gamitin ang kanyang mga teknik sa pangangaso subalit may napansin siyang kakaiba, isang babaeng tao ang umakyat sa puno at dahan-dahan na lumalapit sa mga ibon.
Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagagawa ng babae na itago ang kanyang presensya kaya nananatili lamang sa kanilang pwesto ang mga ibon at nang makalapit siya ng sapat, mabilis siyang tumalon at nahuli ang mga ito gamit ang lambat. Humanga ang puting pusa sa kanyang nahuli, pero napansin niyang babagsak ng diretso sa lupa ang babae at pagkatapos niyang bumagsak ilang sandali siyang hindi gumalaw at dahil nag-alala, niyugyug siya ng puting pusa hanggang sa magising. Pinayuhan niya ang babae na huwag masyadong maging padalos-dalos, pero nang marinig nitong magsalita ang isang pusa sa unang pagkakataon ay inakala niyang nasira ang kanyang utak dahil sa pagkakahulog. Gayunpaman matapos ipaliwanag ng puting pusa na talagang nakakapagsalita siya at pinili ng babae na maniwala, sinabihan siya ng pusa na mas mag-ingat sa pangangaso pero buong kumpiyansa niyang sinabi na sapat ang kanyang lakas para hindi masaktan. Kahit ganoon ay pinaalalahanan pa rin siya ng puting pusa na maging mas maingat. Inamin ng babae na iyon lamang ang paraan ng pangangaso na alam niya kaya tinanong siya ng pusa kung wala bang ibang itinuro sa kanya ang kanyang mga magulang. Ngumiti ang babae at sinabi na lumaki siyang ulila at nang marinig iyon, naawa sa kanya ang puting pusa at habang tinitingnan ng babae ang kanyang nahuli, nagpasya siyang manghuli pa ng kaunti upang may makain na karne ang lahat sa kanilang tahanan. Dahil dito, nalaman ng puting pusa na may iba pa pala siyang kasamang nakatira at ipinaliwanag ng babae na nakatira siya kasama ang ibang mga bata sa isang orphanage na pinamamahalaan ng isang mabait na pari. Matapos siyang makilala ng mas mabuti, nagpa siya ang puting pusa na tulungan siya sa pangangaso at di naniniwala ang babae na may malaking magagawa ang isang maliit na pusa, kaya ipinakita nito ang kanyang lightning magic. Agad na napatay ng spell ang isang malaking kuneho at isang ibon, dahilan upang labis na mamangha ang babae at habang nagugulat siya ay sinamantala ng puting pusa ang pagkakataon upang ipagmalaki ang kanyang lakas. Buong pagmalaki niyang sinabi na kahit hindi niya kayang pumatay ng oso ng mag-isa, sapat pa rin ang kanyang lakas upang mabuhay sa kabundukan at pagkatapos ay nakita niyang inaalis ng babae ang mga balahibo at lamang loob ng mga hayop. Dahil nagtaka, tinanong niya kung bakit nililinis nito ng mabuti ang kanilang pagkain at ipinaliwanag ng babae na gagawa siya ng sopas gamit ang karne, kaya kailangan muna itong linisin at nang marinig iyon ay natuwa ang puting pusa. Noong nakaraan ay nakatikim siya ng sopas na inihanda ng mga royal chef sa kabisera, mula noon ay nagustuhan na niya ang simple ngunit nakakabusog na pagkaing iyon kaya sabik siyang matikman muli ito at nang makita ng babae ang kanyang kasiyahan, mabait niya itong niyaya na sumabay sa kanilang tanghalian. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa orphanage at agad na hinangaan ng lahat ng bata ang puting pusa. Nang makita nila ang mga karneng nakasabit sa katawan nito, inakala nilang tinutulungan lamang nito ang kanilang nakatatandang kapatid na magbuhat. Nasaktan ang pride ng puting pusa kaya sinabi niyang siya mismo ang nanghuli ng lahat. Nang marinig nilang magsalita ito ay nagulat din ang lahat ng bata tulad ng kanilang nakatatandang kapatid at ipinaliwanag ng babae sa mga bata na ang puting pusa ang nakahuli sa karamihan ng kanilang pagkain, dahil dito ay lalo silang humanga sa kanya. Biglang umuwi ang pari at nagalit sa babae dahil muli na naman itong lumabas upang manghuli, habang pinapagalitan niya ito dahil palagi itong nasasaktan, nakaramdam ng ginhawa ang puting pusa dahil may isang matandang nag-aalaga sa mga bata. Samantala ay nakipagtalo ang babae sa pari at nagpapanggap na hindi siya nasaktan kaso tinawag siyang sinungaling ng puting pusa, dahilan upang lalo siyang mainis at napansin ng pari na mas marami ang nahuli ng babae kumpara sa dati, kaya napagtanto niyang tinulungan siya ng pusa at pinasalamatan niya ito sa pag-aalaga sa babae. Ngumiti ang puting pusa at pinaalalahanan siyang hinihintay pa rin niya ang sopas bilang kabayaran. Tumanggo ang pari at ipinakilala ang babae bilang si Gali at sinabi rin niyang napakasarap nitong magluto ng sopas. Sa likuran nila, tahimik na sinubukan ni Gali na tumakas upang maiwasang mapag-alitan muli kaso nahuli siya ng pari at muli siyang pinagsabihan at nang makita iyon, naisip ng puting pusa na isa itong responsableng tagapag-alaga. Nang makaalis sina Gali at ang pari, nilapitan siya ng ibang mga bata dahil sa sobrang pagkamausisa at sinimulan nila siyang haplasan sa iba't ibang bahagi ng katawan upang makita kung paano siya tutugan. Noong una ay natuwa ang puting pusa sa kanilang mga haplos at pagkamot ngunit biglang hinawakan ng isa sa mga bata ang kanyang buntot, bagay na labis niyang ikinainis at gayunpaman dahil isa siyang adult na pusa at pinilit niyang manatiling mabait sa mga bata, kaso lalo lamang lumala ang sitwasyon dahil mas naging makulit sila sa kanyang buntot.
Makalipas ang ilang panahon natapos ni Gali ang sopas at tinawag ang lahat upang kumain at matapos niyang bigyan ang ibang mga bata, binigyan din niya ng isang mangkok ng sopas ang puting pusa at bago kumain, nagpasalamat muna ang lahat ng bata sa Diyos para sa pagkain at pagkatapos ay tinikman ng puting pusa ang sopas. Umaasa si Gali na hindi ito masyadong maanghang pero bago pa siya matapos magsalita, nilamon na ito ng puting pusa na parang gutom na lobo at sa loob lamang ng isang segundo, naubos niya ang buong mangkok at labis siyang humanga sa luto ni Gali at naisip niyang para itong isang anghel. Pagsapit ng gabi ay patuloy pa ring nakipaglaro ang mga bata sa puting pusa hanggang sasabihin ni Gali na oras na para matulog at nang makaalis ang mga bata. Lumapit ang pari dahil gusto niyang makausap ng private ang puting pusa at dinala niya ito sa isang silid na may pintuang protektado ng mahiwagang password. Nang buksan ng pari ang pinto gamit ang kanyang mahika at labis na namangha ang puting pusa, sa loob ng silid nakita niyang puno ang mga dingding ng iba't ibang kagamitan ng adventurer at ipinaliwanag ng pari na dati rin siyang adventurer na naglakbay sa maraming lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang ilan sa mga kagamitang nasa silid ay pag-aari ng dati niyang mga kasama at habang nakangiti sinabi niyang nakapunta rin siya sa kagubatan noong kabataan niya, humanga ang puting pusa at nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga naging karanasan. Hindi nagtagal, nalaman ng pari na nahirapan ng husto ang puting pusa na kumbansihin si Mr. Wings na payagan siyang umalis at naiintindihan niya kung bakit gusto nitong makaranas ng bago. Kaso naniniwala siyang tama lamang si Mr. Wings na mag-ingat para sa kanya. Upang makaiwas sa mapanganib na mga nilalang sa kabundukan, iminungkahi ng pari na gumamit siya ng ibang ruta na iikot sa mga bundok, pero ipinaliwanag ng puting pusa na taliwas iyon sa kanyang layunin na makahanap ng magandang teritoryo sa loob mismo ng kabundukan. Gayunpaman ay alam niyang bago siya makakuha ng sariling lupain, kailangan muna niyang maging mas malakas at dahil dito ay iminungkahi ng pari na manatili muna siya sa orphanage hanggang sa lumakas siya ng sapat, bukod pa roon ay itinuro niyang mahal na mahal siya ng lahat ng mga bata. Nagustuhan din ng puting pusa ang sopas ni Gali, kaya magiging maganda ang sitwasyon para sa kanilang lahat at sa pag-iisip pa lamang na makakakain siya ng masarap na sopas araw-araw, natukso na siyang manatili at pagkatapos ay naalala niya ang napakadelikadong paraan ng pangangaso ni Gali. Kaya nagpasya siyang turuan ito habang nananatili siya roon. Biglang may madilim na anino na mabilis na dumaan sa labas ng bintana at pareho nila itong napansin at napaisip ang pari kung tama ba ang kanyang nakita. Napabuntong hininga ang puting pusa dahil alam niyang iyon ang sobrang mapag-alagang si Mr. Wings na palihim siyang binabantayan upang matiyak na ligtas siya. Sa labas ilang beses na umikot si Mr. Wings sa paligid ng orphanage at nang makumpirma niyang ligtas at maayos ang puting pusa, umalis na siya sa lugar at kinabukasan, muli na namang dinumog ang puting pusa ng mas marami pang mausisang bata na gustong haplasan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at makalipas ang ilang sandali, umalis din ang mga bata nang tawagin sila ng pari upang simulan ang kanilang mga aralin. Dahil sa sobrang dami ng batang lumalapit sa kanya, napagod ang puting pusa at nagtaka kung bakit mas marami na ngayon ang mga bata at ipinaliwanag ni Gali na hindi ulila ang mga batang iyon. Araw-araw lamang silang pumupunta sa orphanage upang mag-aral sa ilalim ng pari. Nang marinig iyon ay naintindihan ng puting pusa ang sitwasyon pero nagtaka siya kung bakit hindi sumama si Gali sa mga nag-aaral. Iginiit ni Gali na natutunan na niya ang lahat ng kayang ituro ng pari at tinanong siya ng puting pusa kung ano ang ginagawa niya sa kanyang libreng oras. Sa halip na mag-aral kasama ang mga bata, pumupunta pala si Gali sa Adventurers Guild upang tumanggap ng mga trabaho at nang maalala ng puting pusa ang napakapangit niyang paraan ng pangangaso, nagtaka siya kung paano ito nababayaran sa ganoong kakayahan. Nasaktan si Gali sa sinabi niya at ipinaliwanag na hindi lamang pangangaso ang tinatanggap niyang misyon, gumagawa rin siya ng mga trabaho tulad ng pangungulekta ng mga materyales na napakadali para sa kanya. Nalito ang puting pusa kung bakit kailangan pa ng isang adventurer para sa simpleng pangungulekta ng mga halamang gamot, ipinaalala ni Gali na puno ng panganib ang kabundukan at kahit madaling kumuha ng mga halaman ang isang ordinaryong tao, hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili kapag inatake ng isang mabangis na hayop. Dahil sapat ang lakas ni Gali para gumamit ng mahika, kaya niyang tapusin ang mga trabaho ng walang problema. Gayunpaman ay hindi pa rin kumbinsido ang puting pusa at habang sinusundan niya si Gali patungo sa guild, buong pagmalaki nitong sinabi na tinuruan siya ng pari ng mahika dahil sa kanyang pambihirang talento.
Dahil dito, nagtaka ang puting pusa kung bakit hindi niya ginagamit ang mahika sa pangangaso at inamin ni Gali na isang explosion spell lamang ang kaya niyang gamitin, kapag ginamit niya iyon sa maliliit na gawain at siguradong malaking gulo ang mangyayari. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Adventurers Guild at nagtaka ang puting pusa kung bakit napakaliit nito. Ipinapaalala ni Gali na nasa isang maliit na bayan lamang sila at maliban sa napakalaking kabisera ng kaharian, karamihan sa mga guild ay maliliit lamang at kakaunti ang bumibisita. Pagkatapos ay binalaan niya ang puting pusa na huwag maliitin ang kanilang bayan bago sila pumasok sa guild at matapos tumanggap ng isang misyon, tinanong ng puting pusa kung siya lamang ba ang adventurer sa lugar at ipinaliwanag ni Gali na may iba pang adventurer. Kaso karaniwan silang umaalis ng napakaaga upang tapusin ang kani-kanilang misyon. Habang naglalakad sila patungo sa kapatagan, nagtanong ang puting pusa tungkol sa mga halimaw na naninirahan sa paligid at iginiit ni Gali na may mga dambuhalang balang na may sipit at mga nunal na may matutulis na pangil sa kapatagan. Para sa puting pusa, mga simpleng peste lamang ang mga iyon at sumang-ayon si Gali. Kaso ipinapaalala niyang napakalaki at mabangis ang mga insekto at maliliit na nilalang sa lugar, gayunpaman buong pagmalaki niyang sinabi na kaya niyang harapin ang lahat ng iyon. Tahimik lamang ang puting pusa sa likuran niya at dahil sanay siya sa mas makapangyarihang mahika, iniisip niyang hindi pa ganoon kalakas si Gali para mangarap na lumaban sa mas mataas na uri ng mga halimaw. Hindi nagtagal, nakita nila ang halamang gamot na kailangan ni Gali para sa kanyang misyon at umupo siya at maingat itong hinukay. Ipinaliwanag niyang kailangang manatiling buo ang mga ugat dahil mawawalan ng halaga ang buong halaman kapag nasira ang mga ito. Habang pinapanood siyang maghukay ng maingat, nagtaka ang puting pusa kung bakit hindi na lamang niya gamitin ang mahika upang bunutin ito at muli siyang pinaalalahanan ni Gali na explosion magic lamang ang kaya niyang gamitin, at malinaw na hindi iyon angkop sa ganoong trabaho. Nang marinig iyon ay may naalala na ibang halaman ang puting pusa, ipinakita niya kay Gali kung paano ito madaling bunutin gamit ang levitation magic at dahil namangha ay hiniling ni Gali na tulungan siyang kolektahin ang natitirang mga halaman, kaso dahil ayaw ng puting pusa na magtrabaho ng husto ay tumanggi siya. Gayunpaman ay sinusuhulan siya ni Gali sa pamamagitan ng pangakong bibigyan siya ng dagdag na mangkok ng sopas at dahil dito, agad siyang pumayag at makalipas ang ilang sandali ay napuno nila ang isang buong sako ng halamang gamot. Naisip ni Gali na oras na para bumalik at natuwa siya dahil napakarami nilang nakolekta. Habang iniisip niya ang perang kikitain nila mula sa mga halaman, may kakaibang presensyang naramdaman ang puting pusa sa paligid. Bigla siyang lumingon at nakita ang isang grupo ng dambuhalang balang sa kanilang likuran at nang mapansin ni Gali ang kanyang kilos, agad siyang kumuha ng magic wand upang lumaban. Nang sumugod ang mga balang ay sinuntok ng puting pusa ang isa sa mga ito, pagkatapos ay niparalisado niya ang dalawa pang halimaw gamit ang kanyang mahika at habang hindi makagalaw ang mga nilalang ay pinakawalan ni Gali ang kanyang explosion magic. Sa harap ng gulat na mga mata ng puting pusa ay sumabog ang spell na parang isang napakalakas na bomba. Sinimulan niyang nasigawan si Gali dahil sa pagiging tanga nito pero para kay Gali, normal lamang na maging ganoon kalakas ang kanyang mahika at karaniwan ay nahihirapan ang mga human mage dahil nauubusan sila ng mana kapag gumagamit ng malalakas na spell pero sa kaso ni Gali, tila sobra naman ang lakas niya para sa sarili niyang kapakanan. Sinabihan siya ng puting pusa na sanayin ang pagkontrol sa kanyang mahika, subalit iginiit ni Gali na masyado iyon na matrabaho at pagkatapos noon ay nagsimula silang bumalik sa orphanage dala ang mga halamang gamot. Habang naglalakad ay biglang nag-alok ang puting pusa na tuturuan niya si Gali tungkol sa mahika. Naging interesado si Gali kaya lumingon siya upang marinig ang sasabihin nito at sa isip ng puting pusa, tiyak na tatanggapin niya ang alok dahil mapapadali nito ang pangungulekta ng mga halamang gamot at ugat at kapag nangyari iyon, para na rin siyang nanalo sa loto dahil makakakuha siya ng walang katapusang supply ng masarap na sopas ni Gali. Kaso bigla siyang bumalik sa realidad ng diretsahang tanggihan ni Gali ang kanyang alok, para sa kanya ay masyado iyong nangangailangan ng pagsisikap at desperado ang puting pusa na makuha ang kanyang interes, kaya sinubukan niyang akitin siya sa pamamagitan ng pagsasabing mas marami siyang makukuhang karne at pera kapag natuto siya ng mas magagandang spell. Kahit hindi pa rin ganoon kainteresado si Gali, pumayag siya sa kondisyon na hindi magiging masyadong mahaba ang kanilang mga training session at nag-alab ang puso ng puting pusa sa kagustuhang gawin siyang isang first-class mage.
Makalipas ang ilang panahon ay tahimik silang pinagmamasdan ni Mr. Wings habang nasa anyong pusa, kahit nag-aalala siya sa puting pusa at naniniwala siyang maaari niya itong ipagkatiwala sa mabubuting tao na nakatira sa orphanage. Napansin ng puting pusa ang kanyang presensya kaso nanatili lamang siyang tahimik dahil alam niyang ayaw magpakita ni Mr. Wings. Matapos umalis ni Mr. Wings, sinundan ng puting pusa si Gali at sabik na simulan ang kanilang training at sa paglipas ng mga araw, nagpasya siyang manatili sa tabi ni Gali ng matagal at kalaunan ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos nito ay ipinakita naman ang isa pang kwento tungkol sa mga pusa, bagamat magkakaiba ang kanilang mga personalidad at kanya-kanya rin silang paboritong gawin at may isang bagay na pare-pareho nilang gusto at ito ay ang halamang foxtail, isang kakaibang halaman na namumunga ng malambot at mabalahibong bunga na hugis buntot, gustong-gusto itong paglaruan ng lahat ng pusa. Noong bata pa si Mr. Wings, isinama rin siya ng kanyang inang pusa sa isang bukirin ng foxtail para maglaro at habang ang ibang mga kuting ay agad na tumakbo para kumuha ng mga bunga, nag-atubili si Mr. Wings dahil natatakot siyang masira ang mga ito gamit ang kanyang matutulis na kuko. Ipinaliwanag ng kanyang ina na matitibay ang mga bunga ng foxtail kaya wala siyang dapat ipag-alala. Nang marinig iyon ay maingat niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kakaibang bunga at samantala sa ibang bahagi ng kagubatan, may isang matandang pusa na nagngangalang Monsha na nakakita rin ng isang foxtail na maaari niyang paglaruan. Kahit paborito ito ng lahat ng pusa, napakabihira naman nitong tumubo sa kagubatan kaya madalang silang magkaroon ng pagkakataong maglaro nito at kapag dalawang pusa ang nakakita ng iisang foxtail, madalas pa silang mag-away para maagaw ito. Dahil dito ay nagtungo si Monsha sa isang nayon ng mga tao upang pagmasdan kung paano sila nagtatanim, biniyayaan ang nayon ng matabang lupa kaya nakita niya kung paano nagtatanim ng mga binhi ang mga tao, nagpuputol ng mga sanga, nag-aalis ng mga damo at nagdidilig ng kanilang mga pananim upang mas lalo itong lumago. Habang tumatagal ay naging kaibigan niya ang lahat ng mga taga-nayon at nanirahan siya roon sa loob ng isang buong taon. Pagkatapos ng isang anihan ay bumalik si Monsha sa kagubatan upang simulan ang sarili niyang eksperimento. Dahil natutunan na niya ang tamang paraan ng pagsasaka, naisip niyang gumawa ng sarili niyang taniman ng foxtail at bago siya magsimula, binunot niya ang ilang puno sa isang bahagi ng kagubatan upang makagawa ng patag na lupang pagtataniman. Matapos ihanda ang lupa, nagtanim siya ng mga binhi ng foxtail at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maalagaan ang mga ito kaso sa kasamaang palad, dahil napakabihira ng halamang ito ay kailangan nito ng espesyal na kondisyon upang tumubo, at hindi iyon kayang ibigay ni Monsha. Habang patuloy siyang nagsisikap, maraming mausisang pusa ang nananatili sa tabi niya upang makita kung magtatagumpay siya kaso matapos ang napakaraming kabiguan, naiinip ang mga ito at isa-isang umalis. Lumipas ang maraming buwan ng walang sawang pagsubok hanggang sa wakas ay natuklasan ni Monsha ang tamang paraan ng pagtatanim ng foxtail, gamit ang bagong teknik na iyon ay nagtanim siya ng marami pang binhi sa paligid ng kanyang bukirin hanggang sa mapuno ito ng makakapal na hanay ng mga foxtail na mistulang isang malaking maze. Nang makita ng lahat ng pusa sa kagubatan ang napakalawak na taniman ng foxtail ay agad silang nagtipon doon upang maglaro. Maging si Mr. Wings ay humanga sa sipag at tiyaga ni Monsha kaya ipinangalan niya sa lugar ang Monsha Mosha Plaza bilang parangal sa kanya, nangako rin siyang paprotektahan ang bukirin laban sa anumang panganib. Habang lumilipas ang panahon, naging isang restricted area ang bukirin upang mapangalagaan ang maseselang halamang foxtail at upang mapanatili ito, itinuro ni Monsha sa ilang piling pusa ang tamang paraan ng pagtatanim bago niya ipinagkatiwala sa kanila ang pangangalaga ng bukirin. Ang mga sumunod sa kanya ay tumanggap din ng titulong Monsha Mosha at pagkaraan ng ilang dekada, pumanaw na ang unang Monsha at ang namamahala na ngayon sa bukirin ay ang ika-4 na henerasyon ng Monsha Mosha. Isang araw ay dinala ni Mr. Wings ang ilang batang pusa sa Monsha Mosha Plaza, upang turuan sila at ipinaliwanag niya na ang magandang bukirin na iyon ay isang restricted area dahil doon itinanam ni Mosha ang mga foxtail. Nang marinig iyon ay nagtaka ang mga batang pusa kung hindi na ba sila muling makakapaglaro roon. Kaso ibinunyag ni Mr. Wings na may isang espesyal na araw bawat taon kung kailan maaaring maglaro ang lahat ng pusa sa bukirin hanggat gusto nila at sa araw na iyon, inaanyayahan ni Mosha ang lahat ng pusa sa kagubatan upang maglaro gamit ang mga ganap ng lumalaking foxtail. Habang ikinukwento niya ito,
Naalala niya ang huli niyang pagkikita sa ikatlong Mosha at ipinakilala nito sa kanya ang ika-4 na henerasyon ng Mosha, na nagpapaalala sa kanya ng orihinal na Monsha at matapos pumanaw ang ikatlong Mosha, opisyal nang siya ang namamahala sa bukirin ng Foxtail. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang panahon ng pagtatanim kaya nagsimula ng maghanda ang ika-4 na Mosha kaso wala man lang makita ang kanyang mga tamad na estudyante, dahil doon ay sinigawan niya ang mga ito na tigilan ang pagiging tamad at magsimula ng magtrabaho at agad namang tumakbo papunta sa kanya ang 3 niyang mga alagad. Ipinaalam niya na nagsimula na ang panahon ng pagtatanim at sinabi rin niyang ang ikatlong pusa ay baguhan pa lamang at wala pang karanasan sa pagtatanim, kaya bago sila magsimula ay pinayuhan niya itong humingi agad ng tulong kapag may hindi naiintindihan. Kung ipagpapatuloy nito ang pagtatrabaho ng hindi tama ang paraan, siguradong magkakagulo lamang at ipinapaalala rin ni Mosha na kailangan nilang maging maingat dahil inaabangan ng lahat ng pusa sa kagubatan ang espesyal na araw kung kailan makakapaglaro sila gamit ang mga Foxtail. Pagkatapos ibigay ang mga tagubilin na iyon, tinapik niya ang baguhang pusa upang palakasin ang loob nito at pagkatapos nito ay dinala niya ang lahat sa inihandang taniman, ipinaliwanag niya na ang halaga ng Foxtail ay nakabatay sa laki nito at habang mas malaki ang Foxtail ay mas masaya itong paglaruan. Dahil dito ay tinanong niya ang mga baguhang pusa kung paano nila mapapalaki ang Foxtail ng sinasadya. Ipinaliwanag niya na ang sikreto ay nasa mga ugat ng halaman dahil doon ito kumukuha ng sustansya at kung bibigyan ng tamang pansin ang mga ugat habang itinatanam, mas maraming sustansya ang maaabot ng halamang nasa ibabaw ng lupa kaya mas lumalaki ito. Upang mas lumaki ang mga ugat, itinuro ni Mosha na kailangan munang bubungkalan ang lupa upang magkaroon ng sapat na espasyo ang mga ito at sa pagbubungkal ng lupa, nababasag ang matigas na bahagi ng lupa at mas madaling nakakakalat ang mga ugat sa mas malambot na bahagi nito. Pagkatapos ng paliwanag na iyon, sinabi ni Mosha sa kanyang mga veteranong estudyante na turuan ang baguhang pusa kung paano ginagawa ang tamang paghahanda ng lupa. Isa sa mga pusa ang unang gumamit ng mahika upang makagawa ng malalaking hukay sa lupa. Nang mapuno ng mga hukay at lubak ang buong taniman, ginamitan naman ito ng isa pang pusa ng wind magic upang tangayin ang matigas na ibabaw ng lupa at mailantad ang mas malambot na lupa sa ilalim. Nang makita ito, hinawakan ng baguhang pusa ang lupa at namangha siya sa lambot nito at pinuri ni Mosha ang kanyang mga estudyante dahil maganda ang kanilang ginawa, kaso iginiit rin niyang hindi sapat ang 2 lamang upang ihanda ang buong bukirin. Sa ngayon, ang magagawa lang nila ay pagsamahin ang mga mahika na alam nila upang unti-unting may handa ang lupa at pagkarinig nito, bahagyang nalungkot ang 2 veteranong pusa. Pagkatapos ay tinanong ni Mosha ang baguhang pusa kung anong uri ng mahika ang kaya nitong gamitin, sumagot ang baguhan na marunong siyang gumamit ng earth magic kaya't pinapagawa siya ni Mosha ng isang demonstrasyon, ginaya ng baguhan ang ginawa ng unang veteranong pusa at sinubukan na gumawa ng mga hukay at lubak sa lupa. Noong una ay inakala ng lahat na naging matagumpay siya, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang hindi pala niya nabasag ang pinakamatigas na bahagi ng lupa at napangiti si Mosha at hinikayat ang batang pusa na huwag sumuko dahil normal lang ang magkamali. Pagkatapos nito, siya mismo ang nagpakita ng sarili niyang teknik at itinaas niya ang isang paa at nagsimulang mag-ipon ng espesyal na mahika, sabik na pinanood siya ng lahat ng pusa habang hinihintay ang kanyang teknik. Nang matapos niyang ipunan ang mahika, malakas niyang hinampas ang lupa gamit ang kanyang paa at kumalat ang napakalakas na puwersa ng mahika sa buong bukirin. Dahil sa kakaibang lakas ng kanyang mahika, tila naging likido ang lupa na parang isang lawa at sa isang galaw lamang ay natanggal ang matigas na ibabaw nito at nang huminto ang paggalaw ng lupa, lumapit ang baguhang pusa upang tingnan ito at labis siyang namangha nang makita niyang mas malambot pa ito kaysa sa bahaging inararo ng mga veteranong pusa. Pagkatapos nito, ipinapaalala ni Mosha sa mga batang pusa na hindi niya balak araruhin ang buong bukirin ng mag-isa kaya sila mismo ang dapat gumawa ng natitirang trabaho. Nang marinig iyon ay nagsimula silang magreklamo ngunit agad silang pinagalitan ni Mosha at pinabalik sa pagtatrabaho. Habang pinapanood niya ang mga kabataang pusa na nagrereklamo habang nagtatrabaho, naalala niya ang kanyang guro at ang ikatlong Mosha na dati ring palaging nagagalit sa kanya sa parehong paraan. Nang maalala iyon ay napangiti siya at lumayo habang natatawa. Makalipas ang ilang araw, natapos na ng mga pusa ang pag-aararo ng lupa kaso sa halip na agad magtanim ng mga binhi, nagsimulang libutin ni Mosha ang buong bukirin habang inaamoy ang lupa at nagtaka ang baguhang pusa kung bakit niya iyon ginagawa,
kaya ipinaliwanag ng mga veterano na naghahanap siya ng natitirang mana sa lupa. Nang tanungin ng baguhan kung bakit napakahalaga nito, sinabi ng mga veteranong pusa na kung magtatanim sila ng foxtail habang may natitirang mana pa sa lupa, maaaring maging dambuhalang halimaw ang mga halaman. Dahil dito, labis na namangha ang baguhang pusa at napaisip kung gaano karami na kakaibang pagkakamali ang pinagdaanan ng unang Mosha bago niya natuklasan ang lahat ng teknik na iyon. Maya-maya, tinawag sila ni Mosha upang simulan ang pagtatanim at kumuha siya ng isang supot na puno ng mga foxtail at ipinaliwanag na ang maliliit na butil na nakakapit sa mga ito ang tunay na mga binhi ng halaman. Nang makita ng baguhang pusa ang napakaraming maliliit na binhi, naisip niyang mas madali sigurong ikalat ang mga iyon gamit ang wind magic. Subalit ipinapaalala ni Mosha na buong araw niyang inalis ang natitirang mana sa lupa gamit ang kanyang pangamoy at kung gagamit sila ng wind magic, masasayang lamang ang lahat ng kanyang pinaghirapan kaya upang maiwasang makontamina ang lupa, kailangan nilang isa-isang itanim ang bawat binhi ng mano-mano. Upang ipakita ang tamang paraan, kumakagat si Mosha ng ilang foxtail at malakas itong inaalog sa ibabaw ng lupa upang kumalat ang mga binhi at para sa maliliit na pusa na tulad nila, napakahirap gawin ang paulit-ulit na pag-alog ng ulo sa napakalawak na bukirin, kaso wala silang ibang pagpipilian kung gusto nilang ligtas na maitanim ang lahat ng binhi. Hindi nagtagal ay napagod ang mga estudyanteng pusa at nagsimula na namang magreklamo, kaya muli silang pinagalitan ni Mosha at maya-maya ay nanghina ang baguhang pusa at bumagsak sa lupa dahil sa sobrang pagod, habang sumasakit ang buo niyang katawan at naisip niya kung kulang ba talaga ang kanyang mahika at tibay upang makasabay sa mga veterano. Nang makita iyon, sinabi ni Mosha na iyon na ang huling hakbang bago tuluyang lumaki ang mga halaman ng kusa at hinikayat niya ang baguhang pusa na tumayo at magtiis hanggang sa huli, at ang mga salitang iyon ang nagbigay rito ng panibagong lakas. Matapos ang ilang oras ng matinding pagtatrabaho, natapos din nilang maitanim ang lahat ng binhi at ilang araw ang lumipas ay nagsimulang magtipon ang mga ulap at bumuhos ang ulan, dahilan upang magsimulang tumubo ang mga foxtail. Hindi nagtagal ay napuno ang buong bukirin ng mga murang usbong ng foxtail at habang naglalakad sa bukirin, napansin ng baguhang pusa ang ilang damo at naisip niyang bunutin ang mga ito. Nagulat si Mosha sa pagiging maingat niya at ipinaliwanag na hindi dapat alisin ang mga damo. Ayon kay Mosha ay sinubukan na ng unang Mosha na alisin ang lahat ng damo noon kaso sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumigil sa paglaki ang mga foxtail at nang hayaan niyang manatili ang mga damo, natuklasan niyang nakakatulong pala ang mga ito upang lumaki at ganap na mamunga ang mga foxtail. Simula noon, hinayaan na ng bawat sumunod na henerasyon ng Mosha na lumago ng natural ang bukirin at bigla namang may ilang halimaw na pumasok sa bukirin ng foxtail at naiinis sa kanilang pagdating, sabay-sabay silang hinarap ng lahat ng pusa at habang papalapit si Mosha sa mga halimaw, nagtanong ang baguhang pusa kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ng mga veteranong pusa na ang mga iyon ay giant claw locusts, mga halimaw na mahilig kumain ng foxtail at biglang sumigaw si Mosha at inutusan ang mga ito na umalis sa kanyang lupain, kaso tumanggi ang isa sa mga locust at lumipad upang salakayin siya. Dahil sa galit, agad itong pinabagsak ni Mosha sa isang malakas na hampas ng kanyang kuko at pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga estudyante na tapusin din ang natitira pang mga halimaw at ang tatlong estudyanteng pusa ay sabay-sabay na sumugod gamit ang kanilang mahika at mga teknik sa pakikipaglaban upang harapin ang mga giant claw locusts. Habang nakikipaglaban sila, ipinaalala ni Mosha na huwag nilang tatamaan ang lupa gamit ang kanilang mahika at pagkatapos nito, siya naman ang mag-isang sumugod sa natitirang kawan ng mga locust. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak sa lupa ang lahat ng pusa dahil sa sobrang pagod, sa kabila ng lahat ng kanilang pagsasanay at bawat isa sa kanila ay nakatalo lamang ng isang locust, samantala si Mosha ay mag-isang naubos ang lahat ng natitirang mga halimaw. Pagkatapos ng labanan, sinabi ni Mosha sa kanyang mga estudyante na dalhin ang mga locust sa ibang lugar at habang binubuhat ng mga pusa ang mga ito gamit ang kanilang mahika, napansin nilang buhay pa ang mga locust dahil hindi sila pinatay ni Mosha, habang hirap na hirap silang buhatin ang mabibigat na halimaw at nagtaka sila kung bakit hindi na lang nila ito pakakawalan. Ipinaliwanag ni Mosha na kapag pinakawalan nila ang mga ito, babalik lamang ang mga locust at kakainin muli ang kanilang mga foxtail kaya ipinagpatuloy ng mga pusa ang pagdadala sa mga halimaw pero dahil sa sobrang bigat,
hindi na kinaya ng baguhang pusa at bumagsak siya sa lupa at sinabihan siya ng mga veteranong pusa na magpahinga na lamang habang sila na ang bahala sa natitirang mga locust. Habang nakahiga sa lupa, napaisip ang baguhang pusa kung gaano karami na mahika, lakas, kaalaman at karanasan ang kinailangan ng bawat henerasyon ng Mosha upang mapangalagaan ang napakahalagang bukirin na iyon. Matapos niyang maranasan mismo ang hirap ng pag-aalaga sa bukirin, napagtanto niyang talagang kahanga-hanga ang lahat ng naging Mosha at makalipas ang ilang araw, ganap nang lumaki at nahinog ang mga foxtail dahil sa pagsisikap ng lahat. Nang gabing umabot ang mga ito sa pinakamagandang kalagayan, nagpapalipad si Mosha ng paputok na hugis foxtail sa kalangitan at pagputok ng paputok, naunawaan ng lahat ng pusa sa kagubatan na magsisimula na ang taunang araw ng foxtail. Kinabukasan, dumagsa ang lahat ng pusa sa kagubatan sa Mosha Plaza upang maglaro sa napakalawak na taniman ng foxtail at dumating ang mga pusa na bata man o matanda, malaki man o maliit at nagkita-kita muli ang magkakaibigan at magkakapamilya, at marami rin ang nakagawa ng mga bagong kaibigan. Dumating din si Mr. Wings, at agad siyang pinalibutan ng maraming pusa na gustong makita siya at lumapit si Mosha kay Mr. Wings, at binati siya nito dahil muli na naman siyang nakapagpatubo ng isang napakagandang bukirin ng foxtail. Magalang na yumukod si Mosha at dinala si Mr. Wings sa pinakamalaking foxtail ng taon na iyon at napakalaki nito kaya naalala ni Mr. Wings ang unang beses na nakapaglaro siya ng foxtail noong bata pa siya, noon ay isa pa lamang siyang munting dragon na naglalaro habang binabantayan ng kanyang inang pusa. Kahit ngayon, masaya pa rin siyang naglaro sa napakalaking foxtail habang masayang binabalikan ang mga alaala ng kanyang pagkabata at habang pinagmamasdan ni Mosha ang lahat ng pusa sa kagubatan na masayang nag-e-enjoy sa bunga ng kanilang pinaghirapan, napangiti siya ng may kasiyahan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging iniisip na lamang ng matandang pusa ay kung sino ang magiging karapat-dapat na kahalili niya sa kanyang mga estudyante. Samantala sa ibang bahagi ng bansa, nakakita ang mother cat ng mga halamang foxtail sa bukid ng isang villager at kahit matanda na siya at marami ng karanasan, natuwa pa rin siya tulad ng ibang mga pusa at nagsimulang paglaruan ang mga ito na parang isang bata. Maya-maya ay nakita siya ng magsasakang may-ari ng bukid habang naglalaro, tinanong siya nito kung lumabas ba siya para mamasyal at tumango ang mother cat at sinabing bahagi iyon ng araw-araw niyang ehersisyo. Habang natatawa ang lalaki sa sagot niya, nagtaka naman ang mother cat kung paano nito napalago ang foxtail sa bukid dahil bihirang tumubo ang halamang iyon sa malalawak na damuhan, ipinaliwanag ng magsasaka na nakuha niya ang mga buto ng foxtail mula sa beginner forest, kaya naalala ng mother cat ang kanyang tahanan. Pagkatapos ay binanggit ng magsasaka na may ilang pusa sa beginner forest na natutong magtanim ng foxtail sa sarili nilang lupain, na ikinatuwa at ikinagulat ng mother cat at nang marinig niya ang kwento. Naisip niyang malamang nagtatanim ang mga pusa para maibahagi rin ang masasayang laruan na iyon sa ibang mga pusa. Sumang-ayon ang magsasaka at iginiit na isang napaka-espesyal na pusa ang may-ari ng bukid ni Mosha. Nang malaman ng mother cat ang tungkol sa Mosha Plaza, nagulat siya sa laki ng ipinagbago at iniunlad ng mga pusa sa kanyang dating tahanan. Samantala ay napabuntong hininga ang magsasaka at sinabing mahirap makakuha ng mga buto ng foxtail dahil binabantayan ng isang mabangis na cat dragon ang bukid ni Mosha. Nang marinig ito ay humingi pa ng impormasyon ang mother cat tungkol sa dragon. Ipinahayag ng magsasaka na kinatatakutan ito ng lahat at kilala bilang Imperial Dragon at dahil sa banta ng makapangyarihang dragon, walang sino mang tao ang naglalakas loob na tretuhin ng masama ang mga pusa sa gubat at may mga kumakalat ding kwento na kayang sirain ng dragon ng mag-isa ang buong bansa at mga hukbo. Nagulat ang mother cat sa lahat ng narinig niya, pero binanggit ng magsasaka na pinuprotektahan lamang ng dragon ang kanyang pamilya. Gayunpaman ay hindi pa rin makapaniwala ang mother cat na ang maliit na dragon na pinalaki niya maraming taon na ang nakalipas ay lumaki at naging isang napakadelikadong halimaw. Makalipas ang ilang panahon, bumalik siya sa magic school ni Anne at ikinwento ang lahat tungkol sa mga foxtail, dahil sa mga pamilyar na halamang iyon at lalo niyang namiss ang kanyang sariling bayan at nang napag-isipan ito ni Anne, napagtanto niyang hindi pa nakakabalik ang mother cat sa kanyang tahanan mula nang maging familiar niya ito. Maya-maya ay lumapit ang ilang estudyante para magpaalam at kumaway si Anne at binati sila ng magandang bakasyon. Sinabi rin niya sa mother cat na bisitahin ang gubat kung saan ito ipinanganak dahil pansamantalang magsasara ang paaralan.
Nagulat ang Mother Cat pero pinag-isipan niya ang mungkahi ni Anne at para makabalik sa kanyang tahanan, nagpasya siyang humingi ng tulong sa Demon Lord dahil kaya nitong gumamit ng teleportation magic. Habang abala ang kawawang Demon Lord sa mga papeles sa kanyang opisina, malakas na kinatok ng Mother Cat ang kanyang pinto. Nagulat ang Demon Lord at agad itong binuksan, pero ang nakita niya ay ang kanyang mama at naiinis niyang pinaalalahanan ang Mother Cat na naglagay siya ng doorbell para rito pero para sa Mother Cat, masyadong advanced ang teknolohiyang iyon para sa kanya kaya mabilis siyang pinapasok ng Demon Lord sa opisina upang hindi masira ang imahe niya sa harap ng ibang tao. Pagkapasok nila, tinanong ng Mother Cat kung maaari siyang i-teleport ng Demon Lord papunta sa Beginner Forest at umiling ito kaya nagtaka siya kung bakit hindi iyon posible, kahit karaniwang kayang maglagay ng Demon Lord ng mga magic circle saan man niya gusto, nababalutan ng barrier ni Mr. Wings ang Beginner Forest kaya hindi siya makagawa ng magic circle doon. Nang tawagin ng Demon Lord ang dragon bilang kanyang nakababatang kapatid, nagtaka ang Mother Cat kung ang tinutukoy ba talaga nito ay ang maliit na dragon na pinalaki niya noon at ipinaliwanag ng Demon Lord na wala namang ibang dragon sa gubat. Kahit ganoon ay nahihirapan pa ring paniwalaan iyon ng Mother Cat, kaya pinaalalahanan siya ng Demon Lord na malaki na ang ipinagbago ng dragon mula nang lumaki ito at bumalik sila sa usapan tungkol sa teleportation. Ipinaliwanag ng Demon Lord na hanggang sa capital city na malapit sa gubat lamang niya kayang dalhin ang Mother Cat. Pumayag siya dahil kaya naman niyang lalakarin mula roon papunta sa gubat, gayunpaman ay gusto rin siyang samahan ng Demon Lord at nang marinig ito, sinabi ng Mother Cat na mag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho at sakto namang nakatanggap ang Demon Lord ng tawag mula sa ilang estudyante na gustong hamanin muli ang kanyang labyrinth. Dahil guro nila ang Demon Lord, kailangan niyang tulungan ang mga estudyante sa kanilang training kaya hindi niya maaaring samahan ang kanyang mama hanggang sa gubat, gayunpaman ay sinabi niya sa mga estudyante na maghintay muna habang inihahatid niya ang Mother Cat sa capital. Pagkatapos ay nag-teleport silang dalawa habang umaasa ang Demon Lord na magkaroon siya ng mas maraming libreng oras mula sa trabaho. Sa loob lamang ng isang segundo ay nakarating sila sa capital at pinaalalahanan ng Demon Lord ang kanyang mama na tawagan siya kung kailangan nito ng tulong. Tumatango ang Mother Cat, pero hindi pa rin mapakali ang Demon Lord at sinabihan siyang mag-ingat at huwag makipaglaban sa anumang oso sa gubat at maya-maya, patuloy na pinagsabihan ng Demon Lord ang Mother Cat na parang isang nag-aalalang ama dahil gusto niyang masigurong ligtas ito. Nainis ang Mother Cat sa walang tigil niyang pagpapaalala at sinabing hindi pa naman siya ganoon katanda, pinaalalahanan din niya itong kailangan pa nitong turuan ang mga estudyante, kaya napilitan ang Demon Lord na mag-teleport pabalik sa academy. Pagkaalis ng Demon Lord, tumalon ang Mother Cat sa ibabaw ng isang pader para hanapin ang daan patungo sa gubat at paglapag niya sa tuktok ng pader, may isang pusa na pumalakpak at pinuri ang napaka-elegante niyang pagkilos. Nagpakilala ang pusa bilang Haibuchi, natuwa ang Mother Cat sa papuri kaya nakikipagkwentuhan muna siya rito pero hindi niya sinabi ang tunay niyang pangalan dahil familiar siya ng isang tao, sa halip ay sinabi na lamang niyang tawagin din siya ni Haibuchi na Mother Cat. Medyo nailang si Haibuchi sa pagiging komportable ng Mother Cat sa kanya, pero pumayag pa rin siyang tawagin itong Mother Cat at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa Foxtail Field sa Beginner Forest. Kaya ipinaliwanag ni Haibuchi na Mosha Plaza ang tawag sa lugar na iyon. Nang marinig ni Haibuchi na nagtatanong siya tungkol sa sikat na lugar na iyon, inakala niyang unang beses pa lamang ng Mother Cat na bibisita sa gubat pero binanggit ng Mother Cat na ipinanganak din siya sa Beginner Forest. Matagal na panahon na ang nakalipas nang mateleport siya sa malayong lugar upang maging familiar ng isang tao. Noong panahong iyon ay hindi pa umiiral ang Mosha Forest at nang marinig ito, sinabi ni Haibuchi na malaki na talaga ang ipinagbago ng gubat mula noon at pagkatapos ay nag-alok si Haibuchi na ihatid siya dahil nag-aalala ito sa kanya, natuwa ang Mother Cat sa alok kaya pumayag siyang maglakad kasama nito. Habang naglalakad sila ay ikinwento niya ang iba't ibang bagay tungkol kay Anne, habang tuloy-tuloy siya sa pagkukwento ay nabanggit niyang maraming tao ang nagsabi sa kanya na sarili niyang anak ang dragon na nasa gubat. Nagulat si Haibuchi at naisip kung ang Mother Cat ba talaga ang ina ni Mr. Wings at nang marinig ng Mother Cat ang pangalang iyon, bigla rin siyang natahimik at naalala naman ni Haibuchi ang mga pagkakataong nakikita niya si Mr. Wings habang inaalagaan nito ang maliliit nitong mga kuting. Kahit ginagawa ng kawawang dragon ang lahat para disiplinahin ang maliliit na pusa,
Sobrang likot at lakas ng mga ito kaya nahihirapan siyang kontrolin sila at dahil pagod na pagod, lumabas muna si Mr. Wings para magpahangin at doon niya nakasalubong si Haibuchi. Nagtaka si Haibuchi kung bakit napakahigpit niya sa mga pusa. Ipinaliwanag ni Mr. Wings na gusto niyang matutong maging independent ang mga ito dahil nag-aalala siya, na baka hindi nila kayanin na mabuhay ng mag-isa kung may mangyari sa kanya balang araw. Pero para kay Haibuchi, parang walang sino man ang kayang magbanta kay Mr. Wings dahil sa talino at lakas nito at nang marinig iyon, ikinwento ni Mr. Wings ang tungkol sa mother cat na bigla na lamang kinuha ng mga tao at dinala sa malayong lugar. Matapos mawala ang kanilang mama ay araw-araw umiiyak si Mr. Wings at ang kanyang mga kapatid, sa paglipas ng panahon ay lumaki sila at nanatiling magkakasama dahil sa mga huling salitang iniwan ng kanilang mama. Dahil na curious, tinanong ni Haibuchi kung ano ang itinuro sa kanya ng kanyang mama at iginiit ni Mr. Wings na utang niya rito ang lahat, itinuro sa kanila ng mother cat ang lahat ng nalalaman nito at bago sila magkahiwalay, binanggit nitong manatili silang magkakasama para mabuhay sa kagubatan. Pagkatapos ay binanggit ni Mr. Wings na hindi na niya muling nakita ang kanyang mama matapos itong masaman, maraming taon na ang lumipas mula noon kaya inakala niyang namatay na ito dahil sa katandaan. Sa kasalukuyan habang kaharap ni Haibuchi ang mother cat, napagtanto niyang nagkamali si Mr. Wings at sigurado na siyang ang pusa nasa harapan niya ang mismong mama ni Mr. Wings. Pero ayaw pa rin itong paniwalaan ng mother cat dahil hindi niya maisip na ang dati niyang napakabait at maliit na anak ay naging isang napakalaking halimaw. Naisip ni Haibuchi kung dapat ba niyang sabihin kay Mr. Wings na buhay pa ang kanyang mama. Medyo nag-alala ang mother cat nang marinig iyon kaya nagpasya siyang bisitahin na lamang ang kanyang anak pagkatapos niyang puntahan ang ilang lugar at sa halip na dumiretso kay Mr. Wings, hiniling niya kay Haibuchi na dalhin muna siya sa Mosha Plaza. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa Mosha Plaza na punong-puno ng namumulaklak na foxtail at tuwang-tuwa ang mother cat nang makita ang napakaraming foxtail. Itinuro naman ni Haibuchi kung nasaan si Mosha at nang lumingon sila, sumilip din mula sa bukid ang mga curious na estudyante ni Mosha. Agad pinuri ng mother cat si Mosha dahil sa napakaganda nitong trabaho. Pero nagtaka si Mosha kung sino siya dahil hindi pa niya ito nakikita noon at ipinaliwanag ni Haibuchi na ang pusa na ito ang maalamat na mama ni Mr. Wings, kaya hiniling niyang ipakita ni Mosha sa kanya ang bukid. Matapos malaman ang nakakaantig na kwento ng mother cat, napaiyak si Mosha dahil sa lahat ng sakripisyong ginawa nito pero kahit ganoon ay hindi siya pinayagan ni Mosha na pumasok sa bukid dahil hindi pa araw ng festival. Nainis si Haibuchi dahil sobrang higpit ni Mosha sa tradisyon pero iginiit ni Mosha na tingnan nilang mabuti ang bukid. Napansin ng mother cat na namumulaklak na ang buong bukid, tumanggaw si Mosha at ipinaliwanag na taon-taon niyang ipinagdiriwang ang Foxtail Festival tuwing panahon ng pamumulaklak at dahil handa na ang mga halaman, bukas na gaganapin ang festival kaya kailangan lamang bumalik ng mother cat kinabukasan. Pinaalalahanan din siya ni Mosha na maaari niyang hanapin si Mr. Wings at bumalik kasama nito para mas masaya nilang mapuntahan ang bukid. Nang marinig muli ang pangalan ni Mr. Wings at hindi pa rin sigurado ang mother cat kung ang nakakatakot na dragon na iyon ay talagang anak niya. Pero kumbinsido si Mosha na agad niya itong makikilala kapag nakita niya at matapos makausap si Mosha, sinimulan ni Haibuchi na gabayan ang mother cat patungo sa kuweba ni Mr. Wings at habang naglalakad, nagulat ang mother cat sa laki ng ipinagbago ng gubat. Marami ng bagong daan at napakaraming pusa na hindi niya kilala at dahil ibang-iba na ang lahat, naisip niyang baka iba rin ang dragon na nakatira sa gubat at hindi talaga iyon ang kanyang anak, inihanda niya ang sarili sa posibilidad na madismaya pagdating nila sa kuweba. Maya-maya, nakarating sila sa pamilyar na kuwebo kung saan niya inalagaan at pinasuso ang kanyang mga anak maraming taon na ang nakalipas. Lumabas ang ilang batang pusa mula sa kuweba at nagtaka kung bakit naroon si Haibuchi. Nang makita ng mother cat ang mga pusa, nagulat siya dahil may naamoy siyang pamilyar sa kanilang mga katawan at lumapit ang maliliit na kuting at agad na nagsimulang paglaruan ang kanyang buntot nang mapansin nilang mabait siya. Habang naglalaro ang mga kuting sa paligid niya, napansin niyang ang buong lugar sa paligid ng kuweba ay puno ng pamilyar na amoy ni Mr. Wings at noong una niya itong pinalaki, hindi niya kailanman naisip na ang napakaliit na dragon na iyon ay lalaki ng ganito kalaki at makapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Mr. Wings sa kanilang tahanan kasama ang ilang kuting matapos silang lumabas at nang makita siya ng mother cat,
unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata pero hindi agad napansin ni Mr. Wings na naroon siya. Nang makalapit si Mr. Wings sa kuweba, saka lamang niya napansin si Haibuchi at ang pusa na kasama nito at noong una ay inakala niyang isa lamang itong bisita, pero halos manlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang sarili niyang mama. Habang nakatayo si Mr. Wings na hindi makagalaw sa sobrang gulat, lumapit ang mother cat at magiliw na dinilaan ang kanyang ilong at pagkatapos ay nagsimula siyang purihin na parang maliit na bata pa rin ito, pero sobrang gulat ng kawawang dragon at hindi siya makapaniwalang buhay pa rin ang kanyang mama. Habang iniisip ni Mr. Wings kung siya nga ba talaga iyon, nagsimulang magkwento ang mother cat tungkol sa mga nangyari noong bata pa siya at sa mga kwentong iyon, tuluyan ang napagtanto ni Mr. Wings na talagang kaharap niya ang kanyang mama matapos ang napakaraming taon. Nagulat naman ang mother cat nang malamang nakatira pa rin si Mr. Wings sa parehong kuweba hanggang ngayon. Ipinaliwanag ni Mr. Wings na tinutupad lamang niya ang pangakong ginawa niya sa kanyang mama na mabuhay at manatiling kasama ng iba pang mga pusa sa gubat. Pero ang mother cat mismo ay hindi na maalala na gumawa siya ng ganoong pangako dahil naging abala siya sa buhay niya kasama ng mga tao. Medyo nasaktan si Mr. Wings sa napakakalmang reaksyon ng kanyang mama, pero tiniyak niyang hindi siya nagsisinungaling tungkol sa mga huling salitang sinabi nito sa kanila. Nang makita ng mother cat na seryoso ang kanyang anak, naging seryoso rin siya at nagpasalamat kay Mr. Wings dahil tinupad nito ang pangako sa loob ng napakaraming taon at pagkatapos, sinabi niyang mananatili siya sa kuweba nito ng ilang araw. Maya-maya, kalmado nang umalis ang mother cat para manggaso kaya sinubukan siyang pigilan ni Mr. Wings at pinapahinga na lamang at bilang anak niya, gusto ni Mr. Wings na mag-relax na lamang ang kanyang mama habang siya ang kukuha ng pagkain, pero nainis ang mother cat dahil ayaw niyang tretuhin siya na parang isang matandang wala nang kayang gawin. Walang magawa ang kawawang anak sa sobrang tigas ng ulo ng kanyang mama at kahit napakalakas ni Mr. Wings, wala siyang kalaban-laban pagdating dito at nagsimula na lamang siyang sumunod sa mother cat kahit saan na parang isang batang ayaw mahihiwalay sa kanyang mama.